Nagsisimula ang anime sa isang binatang nagngangalang Rio na nagising at nakita ang 2 libro at isang kutsilyo sa mesa sa harap niya. Lumabas siya ng bahay at sinimulang subukan ang bagong kakayahan na natuklasan niya at ito ang pagmamanipula ng tubig. Bigla na lang siyang napunta sa isang hindi pamilyar na lugar at nagtaka siya at nagtanong kung nasaan siya. Isang anghel ang lumitaw at kinumpirma ang pagkakakilanlan niya bilang si Rio pagkatapos nitong ma-confirm. Sinabi ng anghel na matagal na siyang naghihintay na makatagpo ng tao at ibinunyag ng anghel ang malupit na katotohanan na namatay si Rio sa isang aksidente. Naalala ni Rio ang nangyari at tinanggap ang katotohanan pero kahit ganoon ay naniniwala pa rin siyang mabubuhay siyang muli, kahit hindi niya alam kung anong landas ang tatahakin at sinabi ng anghel na wala siyang itinakdang misyon at malaya siyang pumili ng sariling daan. Ipinahayag ni Rio na gusto niyang mamuhay ng tahimik at payapa at ipinaliwanag ng anghel na ibabalik siya sa isang mahiwagang mundo na tinatawag na Fae, kung saan halos 20% ng mga tao ay may kakayahang gumamit ng mahika na napag-alaman na si Rio ay pinagkalooban ng elemento ng tubig, na angkop daw sa kanyang pagkatao at dahil gusto ni Rio ng tahimik na buhay pinili ng anghel na ipadala siya sa Rondo Forest. May naghihintay na maliit na bahay doon at may sapat na pagkain para sa 2 buwan. Napansin ni Rio na ang mga pagkain ay nagyelo sa loob ng isang bahay na ayon sa anghel ay isang protective na hadlang para hindi makalapit ang mga halimaw. Nang makalipat na siya sa bagong tirahan ay nagsimulang magbasa si Rio ng mga libro tungkol sa mga halimaw para matuto. Kahit kakaiba ang wika ng mga aklat ay naiintindihan niya ito ng madali at nagsimula siyang magsanay sa paggamit ng kanyang kapangyarihan sa tubig, at nadiskubre niyang kaya niyang pinapagana ito gamit lang ang imahinasyon na hindi na kailangan ng chant o salita. Bumalik siya sa loob ng bahay at nagsanay sa pamamagitan ng pagpuno ng isang palanggana ng tubig. Ngunit ang tubig ay nasa normal na temperatura lamang at umaasa siyang mainit sana ito para makapaligaw siya ng masarap. Sinubukan niyang maghanap ng panggatong sa labas para magpainit ng tubig, pero hindi siya nagtagumpay sa pagpapaliyab ng apoy at sobrang napagod siya. Humiga siya sa lupa at nagmuni-muni at kinuha niya ang isang mangkok ng tubig at sinubukan na palalamigin ito hanggang sa maging yelo, pero nabigo siya at napagtanto niyang mahirap pala ito at kailangan muna niyang matutunan kung paano gumawa ng yelo. Gusto rin niyang matutunan kung paano gumawa ng ice spear spell. Nag-focus siya sa pag-compress ng tubig para alisin ang init nito at inisip niya ang istruktura ng mga molekula ng tubig at kung kaya ba niyang kontrolin ang oxygen at hydrogen. Sa kalaunan ay nagawa niyang palamigan ang tubig at gawing yelo sa pamamagitan ng pagmamanipula sa hydrogen bonds. Nadiskubre niyang kaya niyang lagyan ng hugis ang yelo ayon sa gusto niya at gamit ang tagumpay na iyon, nagawa niyang sindihan ang panggatong kaya't labis ang kanyang tuwa. Bumalik siya sa loob ng bahay at naligo sa mainit na tubig, isang bagay na gusto niyang gawin mula pa kanina. Pakiramdam niya ay sobrang komportable siya para sa kanya ay naging produktibo ang unang araw at naisip niyang kaya na rin niyang gumawa ng mainit na tubig sa parehong paraan. Natuwa siya sa kapaki-pakinabang na gamit ng mahika. Kinabukasan ay nagsimula siyang kumain ng pagkaing iniwan ng anghel at naalala niyang tatagal lang ito ng 2 buwan, kaya napagtanto niyang kailangan niyang mangaso bago ito maubos at alam niyang sa labas ng protective na barrier ay may maraming halimaw. Napagtanto rin niyang hindi sapat ang kutsilyo para sa pangangaso dahil kailangan din niya ng pangdepensang mahika. Para makamit ang tahimik at ligtas na buhay ay malinaw na kailangan niyang magsimula ng mas seryosong pagsasanay. Lumabas siya ulit para magpatuloy sa training at gumamit siya ng water ball spell. Natuwa siya dahil ito ang unang matagumpay na offensive magic niya pero kulang ito sa lakas. Naiintindihan niyang normal lang ito kaya't hindi siya pinanghihinaan ng loob. Naniniwala siyang marami pa siyang paraan na pwedeng subukan. Dahil hindi sapat ang water ball ay sinubukan naman niya ang water jet dahil pakiramdam niya mas angkop ito. Pinaliit niya ang bukasan para gawing mas pino at mabilis ang agos ng tubig. Pero kahit anong gawin niya ay hindi nito tinamaan ang target na kahoy at mahina pa rin ang epekto, kaya medyo nadismaya siya at dahil dito ay bumalik siya sa anghel at nagtanong kung paano ba ang tamang paggamit ng mahika. Ipinaliwanag ng anghel na ang pinakapundasyon ng mahika ay ang imahinasyon at sa pamamagitan ng malinaw na pag-iisip sa gusto nitong kalabasan, unti-unti siyang nagiging mahusay habang lumilipas ang panahon doon ay bumalik si Rio sa kagubatan at muling gumamit ng mahika gamit ang payo ng anghel.
Napansin niya ang malaking pagbuti sa kanyang kontrol sa mahika kaya't bumalik siya sa loob ng bahay at matagumpay na napuno ang palanggana ng mainit na tubig sa pamamagitan ng pagbaligtad sa ice spell. Kinabukasan ay nagsimula siyang magsanay kung paano gumawa ng yelo mula sa manipis na hangin. Mabagal ang proseso pero nagawa na niya ito at ito ang simula ng kanyang layunin na paunlarin ang kanyang offensive ice magic. Nagawa niyang bumuo ng ice spear pero nahirapan siyang ihagis ito sa malayo na di tulad ng tubig na mas mahirap ihagis ang yelo. Gayunpaman ay nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagsasanay hanggang sa ganap na niyang makuha ito. Tulad ng ginawa niya sa water ball ay sinubukan niyang lumikha ng ice arrows pero nabigo siya matapos ang nakakapagod na pagsubok. Halos mawalan siya ng malay dahil sa pagkaubos ng kanyang enerhiya sa mahika. Bumalik siya sa bahay at sinubukan na magpapaninggas ng apoy pero dahil walang araw ay hindi siya nagtagumpay na isang bagong suliranin na kailangang magawan ng paraan. Kinabukasan ay ipinagpatuloy niya ang pagsasanay sa ice arrows at pagkalipas ng ilang araw ng walang sawang pagsubok, matagumpay niyang nabuo ang isang ice arrow kahit nahirap pa rin siyang itama ito ng maayos. Maya-maya ay gumawa siya ng sibat at nagtungo sa isang paglalakbay at pumasok siya sa kagubatan sa labas ng protective na hadlang na isang lugar na may bakas ng malalaking halimaw. Sa tabi ng ilog ay nakita niya ang isang batong flint malapit sa mga labi ng isang lumang apoy. Napag-isip niya na magagamit ito para makagawa ng apoy kahit pagkatapos ng paglubog ng araw at nang magawa ng paraan ang problemang iyon. Tumutok naman siya sa pagkuha ng mga halamang gamot kaya't itinuturing niyang matagumpay ang araw na iyon. Biglang may lumitaw na dambuhalang halimaw sa kanyang likuran at nang maramdaman niya ito, humarap siya at agad siyang natakot na isang mabangis na baboy ramo ito at sa takot ay hindi siya makakilos. Habang papalapit ang hayop para umatake ay naalala niya ang isang pangyayaring dati na nagpaalalang umiwas agad siya. Muling sumugod ang baboy ramo na bagamat hirap pa rin siyang gumalaw ay napagtanto niyang maaari niyang gamitin ang kanyang mahika. Gumamit siya ng ice spell sa daraanan ng halimaw dahilan para madulas ito at bumagsak. Bumuo siya ng mga ice arrows sa daan at nang tumama rito ang halimaw ay namatay ito at nakaramdam siya ng matinding ginhawa. Pagbalik niya sa bahay ay inihanda niya ang balat ng baboy para gawing kasuotan. Nagawa rin niyang magpaninggas ng apoy sa loob ng bahay kahit walang araw. Nagpatuloy siya sa pagbabasa ng aklat tungkol sa mga halimaw at nabasa niya na ang napatay niyang halimaw ay isa lamang sa mga maliit at mahinang uri ng baboy ramo. Ang Monster Encyclopedia na gamit niya ay para sa mga baguhan lamang, ngunit binanggit na ang huling 2 pahina nito ay bahagi ng isang espesyal na edisyon at sa mga pahinang iyon, nabasa niya na ang kahit anong klase ng dragon ay may kakayahang wasakin ang isang buong lungsod ng madali, at kapag nakatagpo ng isa ang tanging dapat gawin ay tumakas agad. Sang-ayon si Rio sa babala at alam niyang ang ganoong laban ay maaaring magdulot ng agarang kamatayan. Pagkatapos noon ay pinag-aralan niya ang tungkol sa isang nilalang na tinatawag na Akuma at hindi ito itinuturing na fallen angel. May babala rin sa talaan na umaasang hindi kailanman makatagpo ng ganitong uri ng nilalang ang nagbabasa. Dito naisip ni Rio na ang mundo ay napakalawak at delikado dahil sa dami ng makapangyarihang mga halimaw na naroroon. Kinabukasan ay hinuhubad ni Rio ang kanyang mga damit at muling pumasok sa gubat. Nagsimula siyang pumitas ng mga prutas at tikman ito at nagustuhan niya ang lasa. Suot niya ang damit na gawa sa balat ng baboy at habang patuloy siyang naglalakad sa gubat, bigla na lang lumitaw ang isang dambuhalang ibon at muntik na siyang makuha at sa kabutihang palad nakaiwas siya sa atake nito. Napakalakas ng ibon kaya nitong pababagsakin ang malalaking puno sa isang iglap at tumakbo si Rio habang sinusubukang harangan ang ibon gamit ang mga yelong pader. Pinaghinalaan niyang gumagamit ang ibon ng nakatagong offensive wind magic, pero ang pangunahing paraan ng atake nito ay ang bilis at matatalim na kuko. Kahit anong pilit niya ay hirap siyang makatakas at sa huli ay napilitan siyang lumaban. Nagbitaw siya ng mga water arrows pero naiwasan lang lahat ng ibon at nang papalapit na ito ay lumikha si Rio ng ice barrier bilang proteksyon. Bumangga dito ang ibon at bumagsak sa lupa at maingat siyang lumapit habang itinutok ang kanyang sandata sa ibon. Biglang lumipad muli ang ibon at marahil akala'y papatayin na siya ni Rio at habang papalayo ito, napansin ni Rio ang sugat malapit sa mata ng ibon marahil ito ang dahilan ng pag-atras nito at paglipad palayo sa kanyang landas. Pagkatapos ng laban ay bumagsak si Rio sa lupa at napaisip kung gaano nga ba talaga kahirap ang tahimik na pamumuhay. Nang dumilim na ay nanatili pa rin siyang ligaw sa kagubatan, hindi na niya alam kung paano makakabalik sa kanyang bahay matapos ang pagtakas mula sa dambuhalang ibon.
Nagsimula siyang maglakad at iniisip na tama ang kanyang tinatahak at sa daan, nakarating siya sa isang lawa kung saan nakita niya ang isang katawan na walang ulo katabi ng isang kabayo, isang tanawin na labis niyang ikinagulat. Kinabukasan ay nagpatuloy siya sa paglalakad sa gubat at patuloy na pumatay ng mga halimaw gamit ang ice arrows, nanguha rin siya ng mga isda gamit ang kanyang sibat at pagkatapos ay bumalik siya sa bahay at nagtago ng supply ng isda, nagsimula rin siyang magsanay gamit ang mga yelong plato. Maya-maya ay pumunta siya sa ilog at lumulusong sa ilalim nito kung saan nakaharap niya ang isang higanteng pugitan na napilitang paaalisin siya pabalik sa ibabaw. Gumamit siya ng water magic upang hiwain ang mga bato at natuwa siya sa naging resulta. Dahil dito ay napag-isip niya na sa pamamagitan ng mahika at maaaring patigasin ang yelo at magamit ito bilang kapalit ng mga gamit sa pagtrabaho, pakiramdam niya ay unti-unti na niyang nasasakop ang paggamit ng kanyang kapangyarihan. Muling bumalik ang atensyon sa katawan na walang ulo at muli na namang naroon si Rio sa harap nito. Naalala niyang walang nabanggit sa Monster Encyclopedia tungkol sa ganitong nilalang, kaya napagpasyahan niyang ito marahil ay isang misteryoso na isang uri ng halimaw na masyado ng mataas ang antas para isama sa gabay ng mga baguhan. Kahit wala siyang sapat na kaalaman at hinarap niya ito sa labanan at nagbitaw ng maraming atake, pero wala kahit isa ang tumama at bumawi ang halimaw at tinamaan si Rio na halos mapatay siya sa kasunod na pag-atake. Naiwasan pa rin niya ito sa huling sandali at inakala niyang nakatama siya ng suntok pabalik, pero madaling naiilagan ito ng halimaw at muli siyang tinamaan at bumagsak sa lupa. Sobrang pagod at halos mawalan ng pag-asa at pakiramdam niya ay nauubos na ang kanyang tsansa para mabuhay. Ngunit napansin niya na tila may dahilan kung bakit paulit-ulit siyang napapadpad sa lugar na iyon tuwing gabi. Naisip niyang baka tinuturuan siya ng halimaw na ang layunin nito ay palakasin siya at sa mga sandaling iyon, inilabas ng halimaw ang isang espada na gawa sa tubig na nagulat si Rio. Lumapit ang halimaw at iniabot ang espada sa kanya at inisip ni Rio na baka gusto ng nilalang na matutunan niya itong gamitin. Sa kabila ng gulat ay tinanggap niya ang espada pagkatapos nito ay umalis ang halimaw. Muling bumalik si Rio sa kagubatan, kung saan muli niyang nakaharap ang dambuhalang ibon na una na niyang nilabanan at napansin niyang naroon pa rin ang sugat sa mata nito, pero mas dumilim na ang kulay nito kaya inakala niyang nag-evolve na ito. Bigla na lang gumamit ng wind magic ang ibon at pinaulanan siya ng atake. Agad na gumawa si Rio ng ice barriers para depensahan ang sarili pero nagulat siya nang madali itong sirain ng ibon, napilitang umatras si Rio habang umiwas at sinusubukang gumanti. Sa bawat atake ng ibon ay gumagawa siya ng bagong yelong pader pero lahat ay nababasag at sinubukan din niyang gumamit ng ice arrows, pero wala ni isa ang tumama at ginamit ng ibon ang isang sound-based ability para sirain ang kanyang mga depensa at nagbitaw ng panibagong atake. Sa pagkakataong ito ay matagumpay na nakaiwas si Rio at namangha siya sa lakas na dala ng ibon matapos itong mag-evolve. Di nagtagal ay tinamaan siya ng kidlat na atake at bumagsak siya sa lupa at nang muntik na siyang atakehin ng ibon gamit ang mga kuko nito, agad siyang gumamit ng kanyang espada para harangin ang atake. Biglang lumitaw muli ang ibon sa kanyang likuran at gumamit ulit ng wind magic at sa pagkakataong ito ay matagumpay na depensahan ito ni Rio. Lumipad ang ibon sa ere at naghanda para sa isa pang mabilis na pagsugod. Nang sumugod ito ay mabilis na gumanti si Rio at sinaksak ito gamit ang kanyang espada dahilan para bumagsak ito sa lupa. Nilapitan ni Rio ang nakahandusay na ibon at inisip na marahil ay bumalik ito para gumanti sa sugat nito sa mata at sa tingin niya, hindi pa ito nakontento sa una nilang pagtatagpo at ipinahayag niya ang hangarin na harapin ito muli sa hinaharap, kapag siya'y mas malakas na at nagpasalamat sa ibon sa pagbibigay sa kanya ng dahilan para magsumikap. Pagkatapos ay inalis ni Rio ang parte ng espada na nakabaon sa katawan ng ibon at sinabi niyang naiintindihan niyang nag-evolve ito para tapusin ang laban nila, gayunman ay idineklara niyang dito na matatapos ang kanilang labanan at ipinangako na bibigyan niya ito ng karampatang paggalang. Ipinapako niya ng buo ang espada sa katawan ng ibon dahilan para tuluyang malugmok ito at mamatay at sa sandaling iyon, lumitaw ang isang dragon na lumilipad sa kalangitan at bumaba sa harapan ni Rio sa loob ng kagubatan, dahilan para siya'y mabigla. Lalong lumalim ang kanyang gulat nang biglang nagsalita ang dragon at sinabi ng dragon na matagal na nitong hindi ginagamit ang telepathy at hindi nito alam kung gumagana pa iyon, dahil dito ay nagtanong si Rio kung ano ang ibig sabihin ng telepathy. Tinanong naman ng dragon kung may nakita na ba si Rio na isang ibon sa lugar na ito na isang nilalang na nag-evolve matapos na dating maging isang killer falcon,
Kinumpirma ito ni Rio at tinanong ulit ng dragon kung kasama ba niya ang ibon. Nilinaw ni Rio na hindi ito kasama o alaga niya at ipinahayag ng dragon ang pagkalungkot sa pagkamatay ng ibon, dahil inakala nitong baka tagasunod iyon ni Rio at nang napagtanto ng dragon na si Rio pala ang nakatalo sa ibon, pinuri niya ito bilang isang kahanga-hangang tagumpay. Napansin din ng dragon ang kakaibang sandata na dala ni Rio at nang ipakita ito ni Rio, kinilala ito ng dragon bilang sandata na minsang pagmamayari ng hari ng mga genie dahil ibinigay ito kay Rio. Inakala ng dragon na may mahalagang bagay siyang nagawa para maging karapat-dapat sa sandata. Balak sanang magtanong si Rio sa dragon pero bago siya makapagsimula ay agad sinabi ng dragon na kailangan na nitong umalis. Sinagot ni Rio na nauunawaan niya iyon at nagpasalamat sa lahat ng ibinahaging impormasyon. Bago lumipad ang dragon ay tinanong ni Rio ang pangalan nito. Sumagot ang dragon na ang pangalan niya ay Lin saka lumipad paakyat sa kalangitan at hindi kailanman inakala ni Rio na makakakwentuhan niya ang isang dragon, pero napagtanto niyang sa isang mundo ng pantasya na gaya nito posible ang lahat. Samantala ay bumalik ang eksena sa anghel na biglang nakaramdam na may bagay siyang hindi napansin. Napansin niya na si Rio ay may tagong kakayahan at lubha itong ikinagulat ng anghel, dahil ang huling taong may ganitong katangian ay isang babae na ipinadala niya sa ibang mundo na isang pangyayaring naganap 1,000 taon na ang nakalipas. Sa kaso ni Rio ang tagong kakayahan ay tinatawag na eternal youth o walang hanggang kabataan. Ilang linggo ang lumipas, nagsimulang mag-crave si Rio ng pagkaing dagat kaya't pumunta siya sa tabing dagat pero nagulat siya nang makita ang isang barkong wasak. Agad siyang lumapit at nakita ang isang lalaki malapit sa barko pero nang suriin niya ito ng mabuti ay napagtanto niyang patay na ito. Biglang may narinig siyang umuungol na lalaki at naliwanagan ang mukha niya at ito ang kauna-unahang tao na nakita niya mula nang mapunta siya sa mundong ito. Ang lalaki na ang pangalan ay Abel ay nagkaroon ng mga alaala ng isang dambuhalang pugitan na umatake sa kanilang barko habang may bagyo, dahilan para mahulog siya sa dagat. Pero pagdilat niya ng mata at nasa loob na siya ng bahay ni Rio, doon niya naisip na ligtas pala siyang nakaligtas sa kung anuman ang nangyari. Agad siyang lumabas ng bahay para hanapin ang iba pang kasamahan pero mas lalo siyang nalito dahil wala siyang alam kung nasaan siya at bigla siyang nilapitan ni Rio mula sa likuran. Nagulat si Abel dahil kahit bihasa siya sa pakikipaglaban na hindi niya naramdaman ang paglapit ni Rio. Napansin din niya ang kakaibang kasuotan ni Rio pero pinili niyang huwag muna itong banggitin. Nagpakilala si Abel at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya at sumagot si Rio na siya lang ang natagpuan niyang buhay at patay na ang iba noong dumating siya. Binanggit ni Abel na huwag nang alalahanin ang mga iyon dahil mga smuggler lang naman sila pero bago pa siya makapagpaliwanag at kumalabog ang tiyan niya sa gutom, sinabi ni Rio na ituloy na lang nila ang usapan habang kumakain kaya't inaya niya ito pabalik sa loob ng bahay. Habang kumakain ay hindi na nakatiis si Abel at tinanong na rin si Rio tungkol sa kanyang pananamit. Sinabi ni Rio na wala na siyang ibang damit at wala rin siyang tela para makagawa ng bago kaya't sabi ni Abel ay bumili na lang siya ng damit. Agad siyang tumigil sa pag-uusap tungkol sa damit at naisip na baka mahirap lang talaga si Rio para makabili ng bago. Pero pinawi ni Rio ang kanyang guilt at ipinaliwanag na wala namang ibang tao na nakatira sa lugar na iyon kundi siya lang. Nagtanong si Abel kung nangangaso ba si Rio para sa pagkain at tumatango ito bilang sagot at sunod. Tinanong niya kung ginagamit ba niya ang kutsilyo para doon pero ipinakita ni Rio ang kanyang water magic at iginiit na kadalasan ay gamit niya ang mahika sa pangangaso. Namangha si Abel dahil kalahati lang ng mga tao sa mundo ang may kakayahang gumamit ng mahika at kabilang siya sa kalahating hindi marunong. Nagtaka si Rio dahil ayon sa anghel, 20% lang ng tao ang may kakayahang gumamit ng mahika at sa kabila nito, hiniling ni Abel na dalhin siya ni Rio sa baybayin dahil may kailangan siyang tiyakin. Habang naglalakad sila ay sinabi ni Abel na siya ang mauuna kung sakaling may panganib na harapin. Sagot ni Rio ay hindi naman kailangan iyon pero nagpumilit si Abel dahil ayaw niyang palaging siya ang inililigtas. Pinayagan siya ni Rio kaya't nagpatuloy sila at di nagtagal ay nakarating sa sirasirang barko kung saan nawala na ang lahat ng bangkay. Naisip ni Abel na baka kinain na iyon ng mga halimaw o inaanod ng dagat at nagpasalamat siya kay Rio sa pagliligtas sa kanya dahil kung hindi, baka siya rin ang kasama sa mga nawala at sinabi ni Abel na hindi niya nahanap ang hinahanap niya at sa ngayon ay gusto niyang makita ang mga kaibigan niya. Pero dahil sa bagyo ay napadpad ang barko sa malayong timog at wala siyang ideya kung anong direksyon ang dapat tahakin, bigla siyang nakaisip ng ideya at tinanong si Rio kung gusto ba nitong sumama sa kanya at nagulat si Rio sa tanong na iyon.
at sinabi ni Abel na kailangan niya ng tulong para makabalik at kapalit noon ay tutulungan niya si Rio makahanap ng trabaho para mas maging maayos ang kanyang pamumuhay. Matagal pinag-isipan ni Rio ang alok at sa huli ay pumayag siyang maging gabay ni Abel pabalik sa lungsod. Kinagabihan ay tumingin siya sa kanyang hardin na pinaghirapan niyang linangin at nalungkot siya ng kaunti sa pag-iisip na iiwan niya ang lahat ng iyon. Sa gabi sinabi ni Rio kay Abel na aalis muna siya sandali para magpaalam sa isang tao na kahit na curious si Abel kung sino ang tinutukoy niya, pinili niyang huwag na lang makialam at samantala ay nagtungo si Rio sa lawa upang makita ang Headless Knight at sabihing aalis na siya sa gubat ng matagal. Nagpasalamat siya sa Knight sa pagtuturo sa kanya ng pakikipaglaban at inilabas ang kanyang kutsilyo, sabay binanggit na mas lalo siyang magsisikap ngayong gabi at hinugot din ng Headless Knight ang kanyang espada, at agad na sumugod si Rio na sunod-sunod ang kanyang malalakas na atake. Matapos ang matagal at matinding labanan at napagod si Rio at bumalik na ang Knight sa lawa, muling nagpasalamat si Rio pero nanatiling tahimik ang Knight subalit pagbalik nito sa dati niyang pwesto, bigla siyang lumingon at mula sa tubig ay pinalabas niya ang isang mahiwagang armor bilang pamamaalam. Naging emosyonal si Rio sa natanggap na regalo at muling nagpasalamat bago siya umuwi. Kinabukasan ay naghanda na si Rio at Abel para sa kanilang paglalakbay, naging sentimental si Rio habang iniisip ang lugar na matagal niyang tinirhan. Habang nasa gubat sila ay may nasalubong silang mabangis na baboy ramo at binanggit ni Abel na siya ang bahala. Tumakbo siya papunta sa baboy ramo at hawak ang kanyang espada at gumamit ng combat skill na isang galaw na nagmistulang ginawang donut ang hayop. Namangha si Rio at nagtanong kung ano ang combat skills at pinaliwanag ni Abel na ito ang mga kasanayang gamit ng mga mandirigmang gumagamit ng armas at sa gabing iyon, nagkampo sila sa loob ng isang puno. Kinabukasan ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa loob ng kagubatan at habang naglalakad sila, nadaanan nila ang ilang lizardmen sa isang latian at nagdesisyon si Abel na lumihis ng daan para hindi makasalubong ang mga ito dahil kilala silang malalakas. Pero naramdaman ni Rio na sinusundan pa rin sila ng mga lizardmen kahit nag-iba na sila ng ruta, kaya naghanda na si Abel para lumaban at sinabi ni Rio na masyado silang marami kaya gagamit din siya ng mahika. Akala ni Abel na hindi makakalaban si Rio ng maayos dahil wala siyang staff, pero nagulat siya nang sabay-sabay nitong inatake ang 4 na lizardmen gamit ang mga icicle lance at matapos ang laban, tinanong ni Abel kung anong klase ng mahika ang ginamit niya. Ibinahagi ni Rio na normal skill lang iyon at icicle lance lang naman pero sabi ni Abel na ang mga kakilala niyang wind mage ay kaya lang mag-cast ng isang atake sa isang beses, samantalang si Rio ay nakapaglabas ng 4 agad-agad. Sagot ni Rio na baka problema lang iyon ng wind magic dahil normal lang iyon sa water magic. Hindi na lang ito masyadong inisip ni Abel at niyaya na si Rio na magpatuloy sa biyahe pero bago sila umalis, gumawa muna si Rio ng 2 baso gamit ang yelo at pinuno ito ng tubig gamit ang mahika. Napansin ni Abel na iba ang ginamit niyang incantation sa pagkakataong ito at tinatakpan lang ni Rio ito at binanggit baka mali lang ang narinig niya noong una. Pagkatapos ay binigyan siya ni Abel ng isang barya at tuwang-tuwa si Rio dahil ngayon lang siya nakakita ng pera. Halos hindi makapaniwala si Abel at akala niya mahirap lang si Rio pero hindi niya naisip na ganito siya kahirap. Nagsimulang ikwento ni Abel na may 3 malalaking bansa sa gitnang kapatagan at ito ang kaharian ng Knightly, ang Debi Empire at ang Hanleo Federation. Biglang nagbiro si Rio at nagsimulang mag-comment tungkol sa Debi Empire, hindi niya kasi gusto ang pangalan nito. Habang tuloy siya sa pangungutya sa kakaibang pangalan, narating nila ang isang malawak na clearing. Bigla nilang napansin na gumalaw ang isang bato malapit sa kanila kaya agad itong hiniwa ni Abel sa kalahati. Gumawa rin si Rio ng water shield para harangin ang mga batong lumilipad papunta sa kanila at doon nila napagtanto na nakapasok pala sila sa pugad ng mga rock golem. Nagtanong si Rio kung hindi ba't karaniwang may anyong tao ang mga golem, pero sinabi ni Abel na ayusin na muna nila ang problema bago siya sumagot at sumugod si Abel sa pinakamalapit na golem at binutasan ito, pero agad namang gumaling ang sugat nito at umatake pabalik. Napilitan si Abel na umatras at iginiit niyang hindi magiging epektibo ang mga normal na atake laban sa mga golem, pero nakaisip si Rio ng paraan at gumawa siya ng isang malaking block ng yelo sa ere at pinabagsak ito sa mga golem at pinipisa sila sa ilalim. Namangha si Abel dahil ngayon lang siya nakakita ng ganoong klaseng mahika at ilang beses pa itong inulit ni Rio hanggang matalo nila ang lahat ng golem.
Pagkatapos ng laban ay nakakita sila ng isang espesyal na rock golem na may malaking magic stone. Ipinaliwanag ni Abel na malaking halaga ang maibebenta nito at naisip ni Rio na gusto rin niyang kunin ang mga magic stone mula sa iba pang golem, pero nakabaon ang mga ito sa yelo at tinamad na siyang tunawin pa. Nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa makasalubong sila ng isang dambuhalang hayop na parang pinaghalong buwaya at hipopotamo. Giit ni Abel na isa itong behemoth, isang napakabihira at napakalakas na halimaw na ni minsan ay hindi pa niya nakita. Tinanong ni Rio kung hulihin ba nila ito pero sagot ni Abel na imposible iyon. Halimaw, sinimula ng mga wyvern na batuhin ang behemoth gamit ang magic pero isang malakas na ungol lang ang pinakawalan nito, at bigla nitong kinansela ang mahika dahilan para bumagsak ang mga wyvern sa lupa. Sabi ni Rio na malamang gumamit ng magic cancellation skill ang dambuhalang halimaw at kinagabihan habang kumakain sila. Tinanong ni Abel si Rio tungkol sa magic cancellation skill dahil narinig lang niya ito na ginagawa ng mga trap sa loob ng dungeon. Natuwa si Rio nang marinig ang tungkol sa dungeon at dagdag pa ni Abel na may dungeon sa lungsod ng Lon at ito ang patutunguhan nila. Nainis si Rio at sinabing dapat ipinaalam agad iyon dahil mahalaga iyon at tinanong pa niya si Abel kung may itinatago pa itong iba. Bilang sagot ay tinanong ni Abel kung alam ba niya ang tungkol sa mga duwende at elf. Pero sumagot si Rio na ikwento na lang niya ang mga detalye at ilang araw pa ang lumipas, narating nila ang kabundukan at iginiit ni Rio na makakakita na sila ng tirahan ng tao kapag natawid na nila ang mga bundok. Tinanong ni Abel kung paano siya sigurado at napaisip si Rio kung sasabihin ba niya na may dragon siyang nakilala na nagkwento sa kanya tungkol sa mundong ito. Sa huli ay pinili niyang itago ito at sinabing kaalaman ito na lampas sa pangunawa ng tao. Maya-maya ay nakarinig sila ng kakaibang tunog at parehong naghanda para lumaban, pero nang lumapit mula sa langit ang isang malakas na halimaw na tinatawag na griffon na pareho silang kinabahan, inatake ng matinding takot si Abel pero mabilis na naisip ni Rio na ihagis ang isang piraso ng karne sa ere. Ginaya siya ni Abel at agad namang sinunggaban ng griffon ang dalawang karne bago ito lumipad palayo. Nakahinga ng maluwag ang dalawa at napagkasundoan nilang hindi sila magtatagal kung nakipaglaban sila sa ganoong kalakas na halimaw. Habang naglalakad sila ay ibinahagi pa ni Abel na walang tao na nakakita ng behemoth o griffon sa loob ng mahigit 100 taon, at posibleng napipigilan sila ng matataas na bundok mula sa paglapit sa mga tirahan ng tao. Naalala ni Rio na galing sa hilaga ang mga wyvern na lumaban sa behemoth na ibig sabihin ay malapit lang ang pugad nila. At tama nga siya dahil maya-maya lang ay nakita nila ang mga wyvern na kumakain ng isang halimaw. Gusto ni Rio na lumaban pero sabi ni Abel ay kailangan ng 20 bihasang adventurer para makatapat ng wyverns. Lakas loob na binanggit ni Rio na darating din ang panahon na hindi na nila maiiwasan ang laban, kaya't tinanong niya si Abel kung mas okay ba kung hindi makalipad ang mga wyvern at tumatango si Abel at binanggit na kaya niyang tapusin ang isa sa malapitan. Kaya't agad na lumabas si Rio at nagkunwaring nagcast ng mahabang spell, pero sa totoo ay 4 lang na icicle ang ginawa niya para tusukin ang mga pakpak ng wyvern at ginamit ni Abel ang pagkakataon at tinapos ang mga ito kaso lang ay dumating pa ang 2 pang wyvern. Ginamit muli ni Rio ang icicles para epako sa lupa ang mga halimaw at ngayon ay wala na siyang incantation, kaya't nagsimulang magduda si Abel pero sa kabila nito ay napuksa pa rin nila ang mga wyvern at nakuha ang kanilang magic stones at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay pahilaga. Pagkatapos ay may isa na namang grupo ng mga wyvern na lumitaw at papalapit sa kanila, pero hindi na natakot si Abel ngayon at agad niyang sinabi kay Rio na patayin din ang grupong ito. Inakala ni Rio na adik na si Abel sa pakikipaglaban pero hindi naman iyon ang totoo at kailangan lang nilang harapin ang mga halimaw na ito dahil nakaharang ang mga ito sa daraanan at malamang haharapin din nila ito ngayon man o sa susunod, pareho lang kaya't umatake si Abel at sumunod naman si Rio. Pagkatapos noon ay nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa maging masaya sila dahil narating na nila ang lugar na gusto nilang puntahan. Patuloy na naglakad sina Rio at Abel papunta sa lungsod ng Lon at akala ni Rio na natutuwa siya sa pagpatay ng mga wyvern pero iginiit ni Abel na tumahimik na siya. Mas mabuting hindi na lang nila nakikita ang mga iyon at kahit na marami na silang nakuha na mga bato na parang di inaasahang gantimpala, tumigil sila sandali para tingnan kung nasaan na talaga sila at sana raw ay hindi sila nasa duhi at ayon ito kay Rio at binanggit naman ni Abel na hindi naman siguro. Dahil malayo na sila sa kaharian sa hilaga ay mukhang imposible iyon at nakahinga ng maluwag si Rio.
Nagtaka si Abel kung bakit ayaw ni Rio sa Dohua pero ipinaliwanag ni Rio na wala naman siyang galit sa lugar, ang pangalan lang talaga ng bayan ang hindi niya gusto. Pagkatapos ay itinuro ni Rio ang isang daan na mula silangan patungong kanluran, tumingin siya sa gilid at may nakita siyang mga bundok at kung tatahakin nila ang daang iyon, makakarating sila sa bayan ng Kalaid at natuwa si Rio na may bayan sa malapit dahil sabik na siyang makatulog sa kama. Inakala ni Abel na gusto pa ni Rio pumatay ng mga wyvern pero para kay Rio ay ibang usapan na iyon. Nagpatuloy ulit sila sa paglalakad at gusto rin ni Abel ng pahinga pero sabik din siya sa pagkain sa bayan dahil sobrang masarap daw iyon. Pumunta sila sa tavern at para magparehistro sila sa Adventurers Guild para magkaroon siya ng guild card na magagamit bilang pagkakakilanlan. Sa tulong ng card na iyon ay hindi na sila singilin ng bayad sa pagpasok sa mga lungsod at kaharian at pagdating nila roon, sinamahan siya ni Abel at nagbayad ng mga pilak na barya at akala ni Rio dahil binigyan siya ni Abel ng pilak. Alipin na siya nito pero hindi ganoon kakapal ang mukha ni Abel at sa totoo lang, nakalimutan ni Rio na isa palang kagalang-galang na tao si Abel na hindi nanunuhol para lang may makuhang pabor. Labis ang pasasalamat ni Rio at kaya't medyo napatingin si Abel sa kanya nang may pagtataka, ipinaliwanag ni Abel na may iba pang dahilan kung bakit dapat bumisita sa guild, bumibili kasi sila ng mga bato na bahagi ng halimaw sa magandang presyo pero kailangan muna nilang maging alchemist para makinabang talaga rito. Dumating na ang pagkain nila na ikinagulat ni Rio at tinanong ni Abel kung masarap ba ang pagkain, nabigla si Rio nang makita ang curry at kanin at para sa kanya ang curry ay parang isang mahalagang bahagi ng mga kwento tungkol sa pagbabalik buhay, kaya sobrang namangha siya at matagal siyang natulala. Napaisip si Abel kung anong meron at tinanong kung may problema ba, pero sanay na si Rio na nagsasalita sa sarili kaya't binanggit niya kay Abel na huwag na siyang mag-alala at dagdag pa nito na simulan na nilang kumain at nang matikman ni Rio ang curry, sobrang nasarapan siya kaya mabilis siyang kumain. Sinabi ni Abel na kung gusto pa niya pwede naman siyang umorder ulit at pagkatapos ubusin ni Rio ang pagkain niya, humingi siya ng isa pang serving sa waitress at tinanong niya si Abel kung meron ding curry na tulad nito sa lungsod ng Lone. Sumagot siya na meron at pwede niya itong kainin kahit kailan at marami raw curry doon at natutuwa si Abel na nagustuhan ni Rio ang curry. Kinabukasan ay nagpatuloy silang maglakad ng magkasama at para kay Rio ay gustong-gusto niya ang curry at natuwa si Abel sa narinig, pero inakala ni Rio na ito na naman ay isa sa mga sikreto ni Abel na hindi niya sinabi agad at tinanong niya kung may iba pa bang mahalagang bagay na hindi niya binanggit. Sinabi niya kay Abel na mahilig siya sa matatamis at tinanong kung saan daw ang pinakamahusay na bayan para sa mga matamis. Sagot ni Abel ay iisipin daw niya iyon at saka sila muling nagpatuloy sa paglalakad at humiga sila sa lupa, kumain ng kaunti at nagpatuloy ulit. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumitaw sa harapan nila ang lungsod ng Loon at ipinaliwanag ni Abel kay Rio na ito ang lungsod na napapalibutan ng mga taniman ng trigo. Habang papalapit sila sa lungsod ay nakilala si Abel ng bantay at nagulat na makita siya. Bati ni Abel sa kanya at akala ng bantay ay nawala na siya at kinumpirma ni Abel na nawawala nga siya noon pero nakabalik siya ng buhay dahil kay Rio. Nagpasalamat ang bantay kay Rio sa pagsasagip kay Abel at kinamayan siya ng mahigpit at nagbayad si Abel ng isa pang barya sa bantay para makapasok si Rio sa lungsod at ipinakita ang kanyang guild card. Malugod silang tinanggap ng bantay at tinanong si Abel kung diretso na ba siya sa guild. Natuwa si Rio para kay Abel dahil nakabalik na siya sa kanyang bayan at pagkapasok nila sa lungsod, nagpa siya si Abel na dumiretso sa guild para maiparehistro si Rio. Ipinaliwanag niya na magsisimula si Rio sa ranggong W kapag nagparehistro siya, pero kung may rekomendasyon mula sa isang adventurer na may ranggong B o mas mataas, pwede siyang magsimula sa ranggong E o D at akala ni Rio ay mas mataas pa si Abel sa ranggo B at labis siyang humanga rito. Pero hindi sigurado si Abel na sinabi niya na habang tumataas ang ranggo, mas mataas ang antas ng mga misyong pwedeng tanggapin at mas malaki rin ang gantimpala. Iminungkahi niya na tanggapin ito ni Rio dahil kakailanganin niya ng pera. Nagtanong si Rio kung ganoon ba talaga kahalaga ang mga bagay na iyon pero para kay Abel ay mas bihira ang mga ito kaysa iniisip ni Rio at kung ibebenta lahat ng sabay-sabay baka bumagsak ang presyo sa merkado, gayunman ay tiwala siya na makakahanap ng solusyon ang pinuno ng guild para dito. Nakarating sila sa guild at pumasok at laking gulat ng lahat sa pagdating ni Abel at agad na kumalat ang kasiyahan sa mga adventurer. Lumapit sila para batiin siya ng mainit na nagpapakita kung gaano siya kasikat at nabigla si Rio sa tagpo na iyon.
kaya't umusog siya sa gilid para hindi makaharang at naglakad siyang mag-isa habang abala si Abel at doon ay may isang babae na tumingin sa kanya. Sinabi ng babae na ang kasuotan ni Rio ay pag-aari ng isa sa mga hari ng diwata kaya't agad niya itong napansin. Sa tingin niya ay nakuha ni Rio ang pagsang-ayon ng kasuotang iyon at iniisip niyang isa siyang kakaibang tao. Pagkatapos ay nagpaalam ang babae dahil may kailangan pa siyang tapusin pero umaasang magkikita silang muli. Paglabas ni Abel mula sa guild ay hinanap niya si Rio at tinawag pabalik sa loob at pagpasok ni Rio. Ipinakilala siya ni Abel sa mga adventurer bilang tao na nagligtas ng buhay niya at siyang magiging bagong miyembro ng guild at hiniling ni Abel na alagaan nila si Rio. Lumapit si Rio para batiin ang mga adventurer at binati rin siya ng mga ito bilang pasasalamat sa pagsasagip kay Abel at natuwa si Rio sa pagtanggap nila. Pagkatapos ay pumunta sila sa receptionist desk at iginiit ni Abel na nais niyang iparehistro si Rio sa ranggong D gamit ang kanyang rekomendasyon. Nabigla ang receptionist dahil wala pang miyembro ng Scarlet Sword Squad na gumagawa ng ganoong rekomendasyon. Pero para kay Abel na alam niyang malakas si Rio kaya't pumayag ang receptionist at bagamat kailangan pa rin ng formal na patunay ng lakas ng katawan, umasa si Abel na makakausap niya ang guildmaster tungkol dito pati na rin sa iba pang mga bagay. Ipinaliwanag ng receptionist na tatawagan niya ang master at pinakiusapan silang maghintay sa silid. Pumunta sila sa silid at dumating agad ang guildmaster at halatang sobrang nag-aalala kay Abel at binanggit niyang masaya siyang ligtas ito, humingi ng paumanhin si Abel sa pag-aalala ng master. Halos atakihin na raw sa puso ang master nang mawala ang balita tungkol kay Abel. Tinanong ng master kung ito na ba ang salamangkero na narinig niya at ipinakilala ni Abel si Rio sa master at iginiit niyang si Rio ang nagligtas sa buhay niya. Ipinakilala naman ng master ang sarili bilang si Hugh at nagpasalamat kay Rio. Para kay Rio ay wala naman siyang ginawang espesyal at nagkataon lang daw na nasa tamang lugar siya sa tamang oras. Humiling si Abel kay Hugh na irehistro si Rio at bigyan ito ng promosyon ng ranggo gamit ang kanyang rekomendasyon. Wala namang tutol si Hugh pero gusto niyang makita ang patunay. Ipinabatid ni Abel na hindi na kailangan at ipinahiwatig niyang mas malakas si Rio kaysa sa inaakala na ikinagulat ni Hugh. Ipinakita ni Abel ang mga batong nakuha nila sa paglalakbay at base sa matingkad na berdeng kulay. Hinihula ni Hugh na mga wind element stone iyon at tinanong kung galing ba ito sa mga wyvern. Nang kumpirmahin ito ni Abel na mas lalo pang namangha si Hugh dahil para makakuha ng ganoon karami, kadalasan ay kailangan ng malaking grupo o buong hukbo at di naman nag-aalala si Abel dahil pinatay nila ang mga wyvern na iyon sa timog ng Cursed Mountains. Nagulat si Hugh sa narinig at pati si Rio dahil hindi niya alam na iyon pala ang tinatawag na Cursed Mountains. Ipinaliwanag ni Abel na matapos nilang mahanap ang daan papuntang Sel'ed, naalala niya kung nasaan sila at doon niya napagtanto na natawid na nila ang mga bundok na iyon. Para kay Rio ay masama pakinggan ang pangalang iyon at sabi naman ni Hugh, narinig niyang wala pang nakakatawid sa Cursed Mountains na nakakaligtas na kahit mga adventurer ay hindi basta-basta lumalapit doon maliban na lang kung may mabigat na dahilan at ngayon, sina Abel at Rio ay binabanggit na natawid nila ito. Tinanong ni Abel kung sapat na bang patunay iyon para iangat ang ranggo ni Rio at para kay Hugh, sobra-sobra pa iyon at pagkatapos ay dumaan sila para tingnan ang natitirang miyembro ng grupo ni Abel. Nagpasalamat si Abel sa kanila sa pag-aalala at sabi ni Hugh ay aalis na siya dahil alam niyang marami pang kailangang pag-usapan si Abel at ang mga kaibigan niya. Inutusan ni Hugh ang isang empleyado na dalhin ang mga papeles ni Rio sa kanyang opisina para doon tapusin ang pagpaparehistro. Nang paalis na si Rio ay pinigilan siya ni Abel at sinabing hihintayin niya ito sa reception area dahil may gusto siyang ipakita. Sumama si Rio kay Hugh papunta sa opisina nito at iginiit ni Hugh na ang mga kaibigan ni Abel ay ang natitirang miyembro ng Crimson Sword Team at ito ang pinakasikat at pinakamagaling na grupo sa bayan. Pagkapasok nila sa opisina ay tinanong ni Rio kung kailangan ba talaga niyang magparehistro sa ranggong D. Pero alam ni Hugh kung gaano kagaling si Abel at ayon sa kanya na hindi basta-basta kayang patayin ang mga wyvern ng mag-isa, kaya ibig sabihin nito si Rio ay may likas na kakayahan at karapat-dapat sa ranggong D at nang subukan niya si Rio, nalaman niyang isa itong salamangkero na may malakas na katawan. Pagkatapos ay dumating ang empleyado na si Nena dala ang mga gamit para sa pagpaparehistro. Hiniling ni Hugh kay Nena na ipaliwanag kay Rio kung paano ang proseso habang siya naman ay sisimulan na ang pag-aayos ng mga dokumento. Nagpakilala si Nena kay Rio at malugod siyang tinanggap at ganun din ang ginawa ni Rio.
Tinanong ni Nena si Rio kung kabilang siya sa kategoryang may mahika. Nang malaman niyang oo ay tinanong naman niya kung anong uri ng elemento ang ginagamit niya at sinabi ni Rio na tubig ang gamit niya. Tinanong rin ni Nena kung saan siya nakatira pero inasahan niyang wala pa itong tirahan dahil bagong dating lang si Rio sa bayan. Ipinaliwanag ni Nena na pwede siyang tumira sa tirahan ng guild sa loob ng susunod na 300 araw mula sa araw ng pagpaparehistro, at pinakiusapan siyang tandaan ito. Tinanong rin ni Nena kung nakabisita na ba si Rio sa alinman sa mga tinatawag na Dimas pero hindi pa raw siya nakakabisita sa mga iyon. Ipinaliwanag ni Nena na may buwanang panimulang kurso ang guild para sa mga gustong mag-explore sa Dimas. Nagbibigay ito ng mahahalagang impormasyon at mga payo para sa mga adventurer kapag nasa loob ng Dimas. Namangha si Rio sa narinig at sabik na sabik siyang makakapunta rito at iginiit ni Nena na magsisimula ang kursong iyon sa makalawa at inirehistro na niya si Rio. Sabay hiling na dumalo siya sa ganap na alas 9 ng umaga, ipinayo rin niya kay Rio na gamitin ang orasan sa gitna ng plaza ng bayan para malaman ang oras. Pagkatapos nito ay ipinaliwanag niyang tapos na ang kanilang panayam, dumating na ang aktwal na pagpaparehistro at hiniling ni Nena na ipapatong ni Rio ang kanyang mga kamay sa isang kristal. Pagkatapos niya itong gawin at natapos na ang proseso ng pagpaparehistro at ipinakita ni Nena sa kanya ang kanyang guild card, sabay sabing opisyal na siyang rehistradong adventurer. Umalis na si Nena pero ramdam ang ginhawa kay Hio dahil madilim ang mga araw noong wala pa silang balita kay Abel. Ngayong nakabalik na ito ay dapat lang daw pasalamatan si Rio dahil nararapat lang iyon at ngayon, kailangan nilang ipalaganap ang balitang nakabalik na si Abel. Pagkatapos ay lumapit si Rio kay Abel at tinanong kung saan sila pupunta. Kukunin ni Abel ang bayad niya sa pagsama kay Rio at gusto rin niyang bilhan si Rio ng bagong damit at isang staff at para kay Rio. Sobrang galante ni Abel kaya tinanong niya kung bakit kailangan ng staff. Inakala ni Abel na bilang isang salamangkero ay dapat may staff si Rio, pero kaya ni Rio gumamit ng mahika kahit walang staff at espada naman ang gamit niya kapag malapitan ang laban. Nagulat si Abel nang malamang marunong si Rio gumamit ng espada pero wala siyang dala. Ipinakita ni Rio ang kanyang sandata at akala ni Abel ay kutsilyo lang iyon kaya't mas lalo siyang nagulat. Gusto namang tanungin ni Rio si Abel dahil napansin niyang may mga bagay siya na hindi pa rin ganap na nauunawaan at tinanong ni Abel kung ano ang mga iyon. Umupo si Rio mag-isa at napagtanto niyang sinusukat pala sa sentimetro ang mga damit at ang isang araw ay mayroong 24 na oras, ang isang linggo ay mayroong 7 araw at ang isang buwan ay 30 araw. Dahil dito sa Curry ay naisip niyang hindi ito pwedeng isang simpleng pagkakataon lang. May ibang tao na siguradong nakapunta na rito noon o muling isinilang at nag-iwan ng malaking impluwensya. Pagbalik ni Abel ay nagpasalamat si Rio sa pagbabayad nito pero masaya si Abel na nakuha ni Rio ang mga kailangan niya. Tinanong ni Rio kung may iba pa ba silang pupuntahan at sagot ni Abel ay pupunta sila sa isang lugar dahil panauhin daw niya si Rio doon. Pumunta sila sa tavern at nagdiwang para sa pagbabalik ni Abel at si Rio ay binigyan din ng papuri sa naging papel niya sa pagbabalik na iyon. Kinabukasan ay sumama si Rio kay Nena pero sobrang pagod siya at iginiit ni Nena na nagpapasalamat ang lahat sa kanya, pero hindi naman ito big deal para kay Rio. Pagkapasok nila sa guild at binati ni Nena ang mga bagong adventurer at iginiit na sasama si Rio sa kanila sa kwarto bilang miyembro ng room number 15 simula ngayong araw. Bumati si Rio at ipinakilala ng isa sa mga adventurer ang sarili bilang si Nils at ang kasama niya ay si Ito at kinamayan nila si Rio. Pagkatapos ay binanggit ni Nena na pupunta na siya sa kanyang opisina at nagpasalamat si Rio sa kanya sa paggabay. Pagkaalis ni Nena ay humanga si Nils kay Nena kaso iginiit ni Ito na isang segundo lang niyang nakita ito, at alam niya na maraming tagahanga ang mga receptionist kaya wala raw siyang pag-asa. Pero para kay Nils ay alam naman niya iyon pero karapatan pa rin daw niyang mangarap na magkaroon ng magandang asawa at maging isang mahalagang tao balang araw. Si Ito naman ay walang pakialam sa usapan ni Nils at mas pinili niyang tanggapin si Rio at hilinging makitungo ito sa kanila ng simple. Wala namang tutol si Rio pero natuwa si Ido dahil sa takot niyang makasama ang kagaya ni Dan mula sa unang grupo. Pagkatapos ay lumapit ulit sa kanila si Nena at ipinahayag na may isa pang bagong adventurer na naghahanap ng matuluyan. Dumating ang binata at ipinakilala ang sarili bilang si Amon. Pero napansin ni Nils na sobrang bata pa si Amon at parang hindi pa nasa tamang edad.
Ngunit pahayag ni Amon na kakalampas lang niya sa edad na 16 at namatay na ang buong pamilya niya kaya't nagpasya siyang maging adventurer at dumayo siya sa bayang ito. Inasahan naman ni Ido na karamihan ng mga tao rito ay may ganitong dahilan. Pagkatapos ay binanggit ni Nena na sasama rin si Amon sa kursong paggalugad sa Dimas kinabukasan, kaya pwede na siyang sumabay kay Rio at lumapit si Rio para batiin si Amon at pagkatapos nito ay lumipat ang eksena sa grupo ni Abel. Galit si Lin tungkol sa desisyong isali si Rio sa kanilang grupo at totoo raw na ang Ice Wall ay isang uri ng water magic, pero napakanipis nito na kayang masira ng Wind Sword at wasakin nila ang matibay na katawan ni Rio na para kay Lin ay imposible. Pero sabi ni Abel ay iyon talaga ang nakita niya at para kay Lin ay posible lang ang magic embodiment kapag malapit ang caster sa spell, at hindi lang daw simpleng pag-embody ng mahika ang pinag-uusapan kundi mula pa sa malayo na sa palagay niya ay imposibleng gawin, para sa kanya ay napaka-basic ng prinsipyo at hindi iyon kayang lampasan. Pinayuhan siya ni Ria na kumalma at nagpaliwanag na ibinabahagi lang ni Abel ang nakita niya, pero iginiit pa rin ni Lin na hindi karapat-dapat si Rio na sumama sa grupo nila at ang ginawa raw nito laban sa mga Wyvern ay puro kalokohan. Sabi naman ni Abel ay kung iisipin may punto ang sinasabi ni Lin pero tiyak siya sa nakita niya. Para kay Ria ang tanging taong narinig niyang may kakayahang gawin iyon o kahit malapit doon ay ang sikat na Explosive Flame Mage, pero sa tingin ni Abel kaya ng Explosive Flame Mage na sunugin ang 1,000 sundalo sa isang chant, gawing abo ang isang wyvern sa isang spell at burahin ang buong bayan sa isang sabay at lahat iyon ay pawang mga chismis at malamang na sobra-sobra ang pagkukumpara. Kung totoo ang lahat ng sinabi ni Abel na ayon kay Ria ibig sabihin ay isang kamangha-manghang tao si Rio at kung sakaling piliin niya na maging kaaway nila, siguradong mamamatay silang lahat at para naman kay Lin, ang pinakamasamang posibleng mangyari ay kung sasama si Rio sa imperyo. Pero siniguro ni Abel na hindi iyon mangyayari at namangha si Ria kung gaano kataas ang kumpiyansa ni Abel. Ang lahat ng iyon ay dahil sa pangalan ng Dibahi Empire na ikinagulat ng lahat. Ilang araw pagkatapos noon ay natapos na ni Rio at Amon ang crash course nila tungkol sa pag-explore ng dungeon, at sinabi ng guro nila na papasok na sila sa unang level ng dungeon sa hapon. Halatang kabado si Amon sa pagpasok sa dungeon pero ipinabatid ni Rio sa kanya na mag-relax lang dahil kung ngayon pa lang siya magpapanik, mapagod lang siya bago pa sila makarating sa dungeon at tinanong ng instructor kung may mga tanong ba sila. At si Rio ay nagtanong kung may paraan ba para agad silang makapunta sa mga floor na nalinis na nila dati. Na-impress ang instructor sa tanong niya dahil kadalasan mga bihasang adventurer lang ang may alam tungkol doon. Sinabi ng instructor na may mga dungeon sa timog na may kakayahang mag-teleport sa mga checkpoint, pero wala pang ganoon sa dungeon ng Lon. Pagkatapos noon ay dinala ng instructor ang lahat ng estudyante sa dungeon na nasa gitna ng syudad. Ipinaliwanag niya na ang syudad mismo ay itinayo sa paligid ng dungeon at tuwing ilang taon, bigla na lang dumarami ang mga halimaw sa loob ng dungeon at minsan umaabot pa sila sa ibabaw. Ipinaliwanag niya na ang mga pader sa paligid ng dungeon ang nagsisilbing proteksyon para sa mga sibilyan laban sa mga halimaw, pero sinigurado niya sa mga baguhan na walang posibilidad na magkaroon ng malaking pag-atake ng halimaw sa ngayon. Maya-maya ay narating na nila ang unang palapag ng dungeon na isang safe zone na walang halimaw. Sinabi ng instructor na malaya silang mag-explore sa unang floor pero kailangan manatili malapit sa entrada. Nag-team up sina Rio at Amon at hindi nagtagal ay naramdaman ni Rio na may papalapit na halimaw. Iniutos niya kay Amon na atakihin ito habang siya ang pipigil sa halimaw at kinabahan man si Amon. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang espada at maya-maya pa ay dumating ang isang halimaw na langgam. Agad itong nakilala ni Rio bilang isang soldier ant base sa librong nabasa niya. Sinabi niya kay Amon na tirahin ang leeg ng halimaw habang pinipigilan niya ito gamit ang mga yelong sibat. Tuluyang napin down ni Rio ang halimaw sa lupa at madaling naiputol ni Amon ang leeg nito at ito ang kanyang unang tagumpay sa pagpatay ng halimaw. Tuwang-tuwa siya at kinuha ni Rio ang magic stone mula sa langgam bilang trepeo para sa unang matagumpay nilang laban. Kinagabihan ay naghapunan sila kasama ang mga roommate nila na gustong ipagdiwang ang unang dungeon trip nila. Na-impress ang mga ito nang malaman na napatumba nila ang isang soldier ant at sabi ni Amon, siya lang ang umatake ng huling blow at si Rio talaga ang gumawa ng halos lahat sa pagpigil sa halimaw. Pagkatapos ay sinabi ni Amon na gusto niya muling pumasok sa dungeon kinabukasan pero nag-aalangan siya kung kakayanin niyang mag-isa. Nag-alok si Rio na sasama dahil gusto rin niyang tuklasin pa ang dungeon.
lalo na't nagtataka siya kung bakit may halimaw sa unang palapag kahit sinabi ng instructor na wala dapat doon. Ipinaliwanag naman ni Ido na may narinig din siyang mga balita na may mga soldier ant na umaabot sa una at pangalawang palapag, kaya nagtataka rin sila kung bakit at biglang dumating si Abel at iginiit na kaya nakakapasok ang soldier ant sa itaas ay dahil marunong silang maghukay. Nagulat ang mga lalaki nang makita nila nang malapitan ang pinakasikat na adventurer sa buong syudad, gaya ng dati ay prangka si Rio sa kanyang kaibigan at pagkatapos ay sinabi ni Abel sa mga lalaki na alagaan si Aman dahil wala itong common sense, biglang tumayo si Mills at nagpakilala kay Abel sabay sabing idol niya ito at gusto rin niyang maging isang sikat na adventurer balang araw. Hiningi niyang makipagkamay at pumayag naman si Abel sabay paalala na magpursige siya pero siguraduhin muna ang kaligtasan bago ang lahat. Tinanong ni Rio si Abel kung bakit andoon pa siya sa ganoong oras at sagot niya ay kakauwi lang niya mula sa huling misyon niya. Biglang dumating ang party niya at nagagalit ang mga babae dahil sa halip na dumiretso sa Guildmaster at dito pa siya pumunta. Sabi niya ay tinulungan lang naman niya ang ilang baguhan na nangangailangan ng gabay pero inutusan siya ni Lin, na mayabang na nadalhin siya ni Warren palayo. Binuhat siya ng malaking lalaki habang sumisigaw si Abel na parang bata at pagkatapos noon ay tumititig si Lin kay Rio na parang naiinggit. Medyo kinabahan si Rio at tinanong kung ano ang gusto niya pero pinagsabihan siya ng priestess na si Leia at humingi ng paumanhin kay Rio sa abala. Pagkaalis nila ay nag-fanboy sina Ido at Nils pero si Rio ay hindi maintindihan kung anong nakikita nila sa grupo ng mga kang-enggan na iyon, samantala ay sinabi ni Ria kay Lin na hindi maganda ang pagtitig niya kay Rio kaso sagot ni Lin, curious lang siya kasi laging pinupuri ni Abel ang magic skills ni Rio. Umamin si Ria na curious din siya pero binanggit ni Abel ay makikita rin nila sa lalong madaling panahon ang tunay na galing ni Rio. Kinabukasan ay bumalik sina Rio at Aman sa dungeon at sa pagkakataong ito ay nakalaban nila ang ilang monster dogs. Habang pinipigilan ni Rio ang mga halimaw gamit ang mga yelong sibat, ipinakita naman ni Aman na marunong talaga siya sa espada at napatumba niya ang ilan sa mga ito at habang nagpapahinga sila, napansin ni Rio na parang hawig kay Abel ang estilo ni Aman sa pakikipaglaban. Ipinaliwanag ni Aman na ang guro niya ay isang matandang lalaki na si Kiro, na nag-aral ng sword fighting mula sa isang malaking paaralan sa kabisera at inisip ni Rio na baka doon din nag-aral si Abel, at nakita niyang may potensyal si Aman na maging malakas. Namangha si Aman sa kaalaman ni Rio sa swordplay kahit isa siyang mage lang. Sabi ni Rio na dati siyang nag-practice sa tulong ng isang mentor pero kalaunan ay siya na mismo ang bumuo ng sarili niyang estilo. Napansin din niyang nakakapagod ang estilo ni Aman pero ligtas ito at kailangan lang niya ng mas maraming stamina. Ikinwento rin ni Rio na si Abel ay nagpa-practice ng sword form tuwing umaga habang naglalakbay sila na isang patunay na kahit ang pinakamagaling, kailangan pa ring magsikap. Na-inspire si Aman sa narinig at nagpas siyang magpursige palalo at dito ay natutuwa si Rio sa naging tugon niya. Kinabukasan ay pumunta si Rio sa library at mas malaki ito kaysa inaasahan niya. Humingi siya sa librarian ng tulong at itinuro sa kanya ang seksyon ng alchemy para sa mga baguhan. Pero sobrang dami ng pagpipilian kaya na-overwhelm si Rio at nagpas siyang mag-break muna sa labas. Biglang nagdilim ang buong lungsod dahil sa total solar eclipse at tumititig si Rio ng walang eye protection parang tito ko na naging bulag, isang segundo lang ang lumipas ay napansin na niyang may kakaiba. Naglaho ang lahat ng tao sa paligid niya at maging ang hangin sa paligid ay nagiba at bigla niyang naramdaman na may paparating na atake mula sa likod, mabilis siyang nakareact at nakabuo agad ng pader ng yelo para salagin ang napakalakas na fire blast. Nagtaka siya kung sino ang umatake sa kanya at nakita niya ang isang demonyong babae na papalapit sa kanya na parang lumabas lang sa GTA 4 ang lakad. Natuwa ang babae nang makitang may tao sa lugar niya at sinabi niyang masaya siyang talunin ito. Napagtanto ni Rio na isa itong demonyo at sigurado siyang ito na ang pinakamalakas na nilalang na nakita niya sa mundong ito. Gusto na sanang tumakas ni Rio mula sa babae pero nararamdaman niyang kahit anong gawin niya, hindi siya makakatakas sa kakaibang lugar na ito kaya't nagpasya siyang lumaban ay agad siyang nagsummon ng 12 ng yelong kalasag bago pa umatake ang Demon Mummy, at nalabanan niya ang malakas nitong firestorm. Bigla niyang binago ang atake at nagpadala ng invisible wind bullet na tumatagos sa mga kalasag ni Rio, pero na-block ito ng armor niya at nagulat ang demonyo dahil paanong may armor ang tao na kayang pigilan ang ganoong atake ng tingnang mabuti. Napansin niyang suot ni Rio ang balabal ng Fairy King.
Napagtanto niyang magaling na mage si Ryo dahil sa suot at lakas nito na kayang harangin ang kanyang mga atake, kaya nagpasya siyang gumamit na lang ng espada imbes na magic at hinugot rin ni Ryo ang kanyang ice sword at nasasalag ang atake. Nagpatuloy si Ryo sa pagiging depensibo habang sunod-sunod ang atake ng babae, pero masyado itong mabilis kaya halos matamaan si Ryo sa mukha at nagdesisyon si Ryo na gumanti ng atake at nagpadala ng daan-daang icicle lances pero mabilis na naiwasan ng demonyo ang lahat ng iyon, hindi niya napansin na paubos na ang solar eclipse habang nagsasayang siya ng oras sa pakikipaglaban. Napansin ni Ryo na gumagamit ito ng wind magic para bumilis at bigla itong tumalon para ibigay ang final blow, pero nagawa ni Ryo na mas alag ito nang hindi nahirapan dahil kahit mabilis ang babae, hindi ito kasing lupit ng Headless Knight na nagturo sa kanya. Namangha ang demonyo at tinanong kung sino ba talaga si Ryo para magkaroon ng Fairy King's robe at espada. Lumilikha ito ng fireball para umatake pero agad nitong kinansela ni Ryo gamit ang isang icicle lance at napipikon ang demonyo at nagpas siyang patayin na siya agad, dahil magiging delikado si Ryo kung tatagal pa ang laban. Mabagsik ang mga sumunod na atake ng babae pero kalmado at kumpiyansa si Ryo sa pagsalag ay nakahanap siya ng pagkakataon para gumanti at napatilapon ng kaunti ang babae. Ito ang hinihintay ni Ryo na agad siyang nagbitaw ng sunod-sunod na icicle lances. Gumawa ang demonyo ng pader ng apoy para mas alag ang lahat pero habang lumalakas ang intensity ng mga atake ni Ryo, gumawa siya ng mga bato para dagdag na proteksyon at binago naman ni Ryo ang estilo ng atake dahil gumamit siya ng high-pressure water jets para mabutas ang mga pader at sugatan ang babae. Nagulat ito nang makita niyang nasaktan siya. Pero maswerte pa rin siya dahil bulag na umatake si Ryo dahil sa makapal na usok at nang handa na si Ryo para sa final blow. Tumalon ang babae papunta sa kanya para mapigilan ito at nagbanggaan sila sa ere. Doon napansin ni Ryo na mabilis naghihilom ang mga sugat ng babae. Dahil sa gulat niya ay nawala ang focus ni Ryo at napalipad siya pabagsak sa isang gusali, nang handa na sanang ibigay ng babae ang pinakamatinding atake para tapusin siya, napansin niyang may mga patak ng tubig na bumabagsak mula sa langit. Nagulat siya pero mas lalo pa siyang nataranta nang dumadampi ito sa balat niya at mapaso at mas mainit pa sa kumukulo na tubig at napasigaw siya sa sakit. Agad siyang nagtago sa loob ng bilog na bato para hintayin na matapos ang boiling rain. Samantala bumababa si Ryo at bigla na lang naglabas ng malakas na flame magic ang Demon Woman. Ito'y sumabog sa buong paligid at lumakad siya papalapit kay Ryo na parang isang halimaw. Pero nang halos matapos na ang eclipse ay nawala ang kanyang espada nang tamaan ito ng sikat ng araw. Sabi ng demon ay hindi pa nila matatapos ang laban ngayon at sinabi ni Ryo na lumayas na lang siya. Hindi naman siya naapektuhan sa pagiging prangka ni Ryo at nagpakilala bilang Leonor, sabay tanong kay Ryo kung ano ang pangalan niya. Ipinakilala rin ni Ryo ang kanyang pangalan kahit malinaw na ayaw na niyang malaman pa ang tungkol sa isang demonyo. Nagulat si Leonor na alam ni Ryo ang tungkol sa mga demonyo at naisip niyang sana ay ginawa niya ang lahat para patayin siya, imbes na mag-enjoy sa laban nila. Binanggit niya kay Ryo na magtatagpo sila uli sa hinaharap kaso may posibilidad na makasalubong siya ng ibang demonyo bago pa man iyon. Pinayuhan niya siyang huwag hayaang mapatay ng iba dahil mas malakas na siya sa susunod at siya mismo ang magtatapos sa kanya. Nabigla si Ryo sa narinig pero nawala na ang eclipse at bumalik na sa normal ang lahat na walang bakas na nangyaring laban. Pakiramdam ni Ryo ay medyo kakaiba kaya't nagpasya siyang bumili ng mga libro at magpahinga sandali. Una siyang nagpunta sa bangko para mag-withdraw ng pera na nakuha niya mula sa pagbebenta ng Wyvern Magic Stones, at pagkatapos ay dumaan sa dormitoryo para makita ang kanyang mga kaibigan at napansin niyang wala pa sila doon. Ngunit bago siya makaalis ay nakita niyang binubuli sila ng ibang mga adventurers. Tinatawag siya ni Mills at Ido na duwag dahil inaambush daw niya ang mga iyon nang sila ay sugatan, ngunit sinabi ng leader ng mga bully at si Dan na pareho lang ang sitwasyon kapag naambush sila ng mga halimaw sa dungeon at namatay. Maya-maya ay napatalon ang mga tauhan ni Dan nang malipol si Ryo mula sa likod. Sinabi ni Ryo kay Dan na tama naman daw siya pero minsan dapat ding pinapakinggan ang sariling payo. Tinanong niya kung handa na ba siyang tumakbo ngayon na magulo na ang kaibigan niya at agad namang bumunot si Dan para suntukin siya. Madaling lumiko lang si Ryo at ginamit ang hawakan ng espada para sapakin ang tiyan nito kaya't nasuka pa ang pagkain nito kaninang umaga. Pagkatapos ay inalagaan ni Ryo ang kanyang mga kaibigan at sinabi nilang kailangan nila ng mas mataas na stamina para hindi sila mabigla muli ng sinuman.
Pero una ay kailangan daw nilang mag-recover at mag-relax muna kaya't nagpunta sila sa public bath kung saan ginagamot ni Ido ang sugat ni Ryo mula sa wind bullet. Lahat ay nagtaka kung sino ang makapagsugat kay Ryo dahil sa malakas siya, pero nagpasya siyang hindi muna sasabihin ang tungkol sa demonyo dahil mas importante muna ang magpahinga. Kinaumagahan ay pumunta si Ayan kasama sina Nils at Ido sa isang dungeon para mag-explore, pero napansin nila na may kakaiba sa lugar dahil may mga goblin archer sa level na iyon, kahit hindi naman dapat sila nandun at dahil mas delikado ang mas mababang level kaysa sa normal, nagpasya ang grupo na bumalik na bago sila mapahamak. Hindi nila alam ay nakaiwas lang sila sa malaking panganib dahil may isang mapanganib na halimaw na nagtatago sa dilim, samantala ay iniisip ni Ryo ang laban niya kay Leonor at aminado siyang kahit nakakasabay siya sa bilis nito, mas malakas pa rin ang magic ni Leonor at kailangan pa niyang mag-ensayo ng husto. Sinubukan niyang gumawa ng yelong daanan at gumamit ng water jet para makatakbo ng mabilis pero sa unang pagsubok niya ay palpak ito. Sa ibang eksena ay nasa library si Ren para maghanap ng impormasyon tungkol sa mga spell na ginagamit ni Ryo, pero wala siyang makita sa mga libro at dahil dito ay iniisip niyang baka mga orihinal na spell ang gamit ni Ryo. Biglang dumating ang isang babaeng nagngangalang si Ran na karating lang mula sa misyon niya sa labas ng lawn, pagkatapos ay dumating sina Almond at ang iba pa sa guild at sinabi kay Nena na may nakita silang goblin archer sa ikalimang palapag, bagay na ikinabahala ni Nena dahil dapat mas malalim pa ang kinaroroonan ng mga ito. Nagpasalamat siya sa babala at nagmadaling pumunta sa opisina ni Hugh para sabihin ang balita at nagpakita ng pag-aalala si Hugh at nagtanong kung sino-sinong B-rank party ang nasa bayan. Sagot ni Nena na ang Crimson Sword at White Brigade lang ang available, pinatawag ni Hugh ang dalawang grupo. Maya-maya ay dumating sina Abel at ang team niya sa opisina at nakilala rin nila sina Shena at Phelps, ang pinuno ng White Brigade at pagkaupo nila ay ipinaliwanag ni Hugh ang sitwasyon, gusto niyang pumasok sila sa dungeon at tingnan kung may palatandaan ng Great Tidal Bore na isang panahon kung saan dumarami ng husto ang mga halimaw at umaakyat sa ibabaw. Pinayuhan niya rin silang huwag makipaglaban sa mga halimaw at kung nagsimula na ang Tidal Bore, agad silang lalabas at hihintayin ang susunod na utos at dahil sa kagyat na sitwasyon, pumayag agad ang dalawang grupo at pansamantalang isinara ang dungeon para sa ibang adventurer. Samantala ay nagpasya si Ryo na pumunta sa North Library para maghanap ng impormasyon tungkol sa mga akuma. Nalaman niya mula sa mga kasama niya sa kwarto na may mga forbidden text din doon na tanging B-rank pataas lang ang may pahintulot magbasa. Habang umaalis siya ay sinabi ni Nils sa iba na maghanda para sa panibagong dungeon run na hindi niya alam na pansamantalang sarado ito. Pagdating ni Ryo sa library ay nakasalubong niya si Sarah at namangha siya sa ganda nito at sa dungeon naman, nagtipon ang dalawang grupo kasama ang mga C-rank pataas na adventurer pero bago pa sila makapasok, naramdaman ni Abel ang isang aura na parang huling boss sa Elden Ring mula sa gate. Pinapagamit niya kay Ren ang wind spell para ma-detect ang mga halimaw, at nadama nito na may mahigit 100 na halimaw agad sa unang palapag pa lang at napatunayan nito na nagsimula na ang Great Tidal Bore, dahil dito ay iniutos ni Hugh na ipaalam sa lahat at isara ang mga pinto. Kumalat ang kabuluhan sa bayan habang si Ryo na walang alam sa nangyayari ay nag-uusap lang kasama ang magandang si Sira. Tinanong siya ni Sira kung bakit siya naroon at sinabi ni Ryo na naghahanap siya ng magagandang libro tungkol sa alchemy, kahit ang totoo ay gusto niyang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga akuma. Nag-alok si Sarah na tulungan siya kaya't sumama siya rito habang nag-uusap sila tungkol sa isa't isa. Ikinwento ni Sarah na isa siyang B-rank elf adventurer at nag-iisang miyembro ng party na tinatawag na Wind, bagay na bihira sa kanyang lahi na mas sanay manirahan sa gubat. Samantala ay nakaselyo na ang mga gate at nagtipon ang mga adventurer sa mga pader para salubungin ang Tidal Bore. Di nagtagal ay naging parang war zone ang arena at naging kumpiyansa ang mga tao nang dumating ang Lone Knights. Pero patuloy lang ang pagdating ng mga halimaw na parang langgam at nababahala si Hugh dahil hindi pa siya nakakakita ng Tidal Bore na ganito kalaki, gayunpaman ay patuloy na lumaban ang mga tao sa isang mahaba at matinding laban. At pagsapit ng gabi ay nagawa nilang patumbahin ang lahat ng maliliit na halimaw. Pagkatapos, iniutos ni Hugh na ibaba ang gate upang makapagsagawa ng pag-atake papasok sa dungeon at magkasamang umatake ang dalawang grupo at nakapatay sila ng maraming Goblin Witch. Hanggang sa humarap sila sa pinakamalaking banta tatlong nakakatakot na Goblin General, nagpasya sina Abel at Phelps na tig-isa sila habang sina Rhea at Shena ang haharap sa pangatlo.
Nang magsimula ang laban ay nagawa ng grupo na patumbahin ang isang general, pero biglang isang malakas na hangin ang pumatay sa dalawa pang natitira at lumingon ang lahat sa entrada at nakita nila ang isang matangkad at nakakatakot na Goblin King. Walang pag-alinlangan ay agad silang umatake rito at ginamit ni Abel ang combat art niya para mabutas ang dibdib ng hari at gumamit si Ren ng bullet rain para tapusin ito. Sa sama-samang lakas ay nagawa nilang patumbahin ang Goblin King, at humanga si Phelps sa estratehikong paraan ng pag-atake ni Abel. Habang nagdiriwang ang mga tao sa kanilang panalo ay hindi nila alam na may isa pang panganib na papalapit. Makalipas ang ilang oras ay nagdaos ang guild ng salo-salo bilang parangal sa tagumpay at habang si Hugh naman ay abala sa tambak ng papeles, dahil kailangan niyang bayaran ang lahat ng lumahok at payagan ang mga mananaliksik mula sa kabisera na magsuri sa lugar. Pagdating ni Rio ay nalilito siya sa nangyayari at nalaman niya na nakakuha ng malaking pagkilala si Abel matapos pangunahan ang pag-atake laban sa Goblin King. Biglang dumating sina Ren at Laia para hanapin si Abel at sinamantala ni Ren ang pagkakataon para tanungin si Rio tungkol sa kakaiba nitong ice spell. Hindi alam ni Rio na orihinal ang mga spell na ginagamit niya kaya't mas lalo lang silang nalito sa isa't isa. Pagkaalis ni Rio ay sinabi ni Abel kay Ren na hindi kailangang magbigkas ng incantation si Rio para gumamit ng magic, bagay na hindi makapaniwala si Ren at kinabukasan ay nalaman ni Rio na walang laman ang job bulletin dahil sarado ang dungeon sa loob ng isang buwan. Dahil kapos sa pera ang mga kasama niya sa bahay ay inupahan niya ang mga ito para magmina ng copper ore sa kalapit na minahan, nag-alok pa siya ng malaking bayad kaya agad pumayag ang mga lalaki. Pagbalik niya sa kwarto ay napatingin siya sa bintana at nakita niyang may ilang knight na nang-aabuso ng isang babae. Nang subukan siyang tulungan ng adventurer na si Dan at nagsimulang maging marahas ang mga knight, pero biglang nadulas ang isa sa kanila bago pa dumating si Phelps para iligtas ang babae. Pinagalitan ni Phelps ang mga knight sa kanilang ginawang kababaan at noong una ay hindi nila siya sineseryoso pero nang sabihin niyang mula siya sa Heinlein House ay agad silang umalis na tila natakot. Matapos ihatid ni Dan ang babae pabalik sa pamilya nito ay napansin ni Phelps si Rio sa bintana at sinabi niyang alam niyang si Rio ang dahilan kung bakit nadulas ang knight kanina. Sinabi rin niya na ayon kay Abel na mas magiging madali sana ang tidal bore kung naroon si Rio at dahil dito, nagkaroon ng interes si Phelps sa kakayahan ni Rio at biglang dumating si Shayna para sunduin si Phelps at nagpasalamat ito kay Rio bago umalis. Kinagabihan ay sumabay si Abel kay Rio sa hapunan at nagbiro si Rio na mag-isa si Abel dahil siguro naghahanap ito ng mga shot dice para paglaruan ng espada. Napapahiya si Abel at sinabihang huwag itong ipagkalat dahilan para isipin ni Rio na nahanap na ni Abel ang babaeng gusto nitong makasama habang buhay. Pagkatapos ay humingi si Abel ng tulong kay Rio at dinala siya sa Pleasure District. Ikinwento niya na isa sa mga investigador ay dati niyang kaibigan at hiningi nitong tulungan siyang ayusin ang ilang pasaway na knight at habang naglalakad, napansin ni Rio ang ilang nakakahinalang adventurer sa kalsada at sinundan niya ang mga ito. Dinala sila ng mga adventurer sa isang saradong eskinita kung saan sila ina-ambush. Ngunit natalo agad ang mga kalaban sa loob lang ng ilang segundo at kinuha ni Abel ang isang gamit sa alchemy bilang ebidensya at tiningnan ang kanilang adventurer card, at nalaman niyang mula sila sa jeweler at ito ang kabisera ng Hanleu. Samantala habang umiikot si Phelps ay palihim siyang sinundan ng mga knight mula kanina na balak bumawi sa kahihiyan na inabot nila, pero bigla nilang naramdaman ang kakaibang presensya sa likuran at bago pa sila makagalaw, lumitaw si Shayna at sinunog sila hanggang maging abo. Kinabukasan ay dumating ang mga mananaliksik sa guild at nagbigay ng mga hindi makatwirang hiling, kabilang ang pagpapakain sa kanila at pagbibigay ng mga gwardya at pagbukas ng dungeon at galit na tumanggi si Hugh. Sinabi niyang hindi sila magbibigay ng pagkain at kung mapahamak ang bayan dahil sa dungeon ay hindi ang guild ang mananagot. Tungkol naman sa mga gwardya ay maaari silang umupa mula sa mga adventurer, ngunit walang ibibigay ang guild ng libre at samantala ay dumating si Rio sa bahay ni Abel at nasalubong niya ang isang babaeng halatang nagpapanik, na humihiling na ihatid siya sa guild dahil may mahalagang liham siyang dala. Dinala siya ni Rio sa loob at binanggit ng babae kay Abel na ang liham ay mula kay Professor Harrian sa kabisera, na humihiling sa kanya at sa kanyang grupo na tumulong sa research team sa pag-iimbestiga sa dungeon. Nag-aalala si Abel sa muling pagbubukas ng dungeon dahil ilang dekada na ang nakalipas mula nang mawala ang isang A-rank party na may S-rank na leader sa loob nito matapos ang isang Great Tidal Bore, at hanggang ngayon walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila.
Ayaw nang makikisali at agad na umalis si Rio at pagkaalis niya ay ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Natalie, mula sa pamilya ng mga kilalang water magician at tinanong siya ni Ren tungkol sa mga spell ni Rio, pero sinabi niyang hindi pa siya nakarinig ng ganoong magic. Giit ni Abel na kaya ni Rio na gumamit ng ganoong magic at mahigpit niyang binalaan ang grupo na huwag makipaglaban kay Rio dahil kahit pagsamahin silang apat, hindi pa rin nila ito matatalo at sinabi rin niya kay Natalie na kung hindi niya sila matagpuan, si Rio ang dapat niyang hanapin dahil kakampi nila ito. Pagkatapos ay pumunta si Abel at ang kanyang grupo sa dungeon kung saan sinalubong nila ang research team at nagpasya munang galugarin ang unang 3 palapag, kinagabihan habang binabayaran ni Rio ang kanyang mga kasama para sa pagkuha ng mga ore, na pag-usapan nilang masyado pang maaga para buksan muli ang dungeon. Makaraan ang 3 araw at 7 palapag ng paghahanap, walang nakita ang grupo ni Abel na kakaiba kaya nagpasya silang magpatuloy sa mas malalim na bahagi. Napansin din ni Abel na nagmamadali ang mga tao mula sa Central University kabilang ang kanilang leader na si Clive. Nalaman niyang naniniwala sila na nagmula ang mga halimaw ng tidal bore mula sa level 38 pababa. Kinabukasan ay tinipon ni Hugh ang mga adventurer at ipinaalam na sarado ang dungeon para sa mga party na mas mababa sa D-rank, at dapat tumulong ang mga ito sa pagkuha ng pagkain. Tinanong ni Rio kung anong klaseng magic stone ang nakuha mula sa Great Tidal Bore at binanggit ni Hugh na maputla ang mga ito, samantala ay nakatagpo si Clive ng isang lihim na lagusan at inutusan ang mga tauhan niyang maghanda sa paligid. Pinag-utos din niya ang mga ito na sukatin ang mono readings mula sa loob ng pintuan, pero pagkakalapit pa lang nila ay bigla silang naglaho na parang bula. Bunga nito ay napansin ni Natalie na tuluyang nawala ang mga datos na nakukuha niya mula sa kanila. Nang lumitaw sila sa isang ganap na hindi kilalang lugar ay nagtanong si Abel ng malakas kung maayos ba ang kanyang mga kasama. Nasa likod niya ang mga babae at agad nilang kinumpirma na ayos lang ang lahat. Pagkatapos noon ay kinumpirma rin ni Abel na nasa maayos na kalagayan si Harold, na nagsabi namang napunta sila sa ibang bahagi at samantala si Cliff at ang malaking bahagi ng ekspedisyon ay napunta sa ibang punto at lahat ay litong-lito dahil sa biglaang pag-teleport. Inutusan sila ni Cliff na suriin ang paligid dahil hindi nila kilala ang lugar na iyon, kaya't kailangan nilang maging sobrang maingat at nang may nagtanong kung ano ang nangyari ay pinaniniwalaan niyang na-teleport sila kaya mas inuuna niyang tuklasin agad kung nasaan sila, malaki rin ang posibilidad na ang sanhi nito ay ang portal. Ang dating teorya ay ang mga halimaw mula sa malaking alon ay nagmula pa sa ibayo ng antas 38 ng piitan, ngunit mukhang mali iyon at posibleng ang lahat ay gawa ng portal at sa isip niya na kahit ganoon, kahanga-hanga pa rin ito dahil ang matuklasan ang pinagmulan ng malaking alon at mapatunayang mali ang lumang teorya ay isang natatanging resulta. Sa ganitong impormasyon ay makakaakyat si Cliff bilang pinuno ng departamento ng walang kahirap-hirap, biglang itinuro ng isa niyang tauhan ang nakitang ilang nakakahinalang anino sa malayo. Samantala ay patuloy pa ring naguguluhan si Natalie kung bakit nawala ang mga datos, biglang ipinakita ng kanyang gamit na nasa antas 40 ang grupo ng ekspedisyon, pero ilang segundo lang ay nawala muli ang signal at pagkaraan, pumasok sa tolda ang isang lalaki at nagtanong kung sino ang namumuno doon. Nang may sumagot ay ipinakilala niya ang sarili bilang si Christopher Blatt na isang sugo na ipinadala mismo ng kanyang kamahalan. Hiningi niya na ipaalam sa kanya kung may nangyaring kakaiba sa loob ng piitan, dahil ang mga pumasok ay biglang naglaho. Kasama nilang pumasok ang mga lokal na adventurer na kanilang inupahan, ngunit nang tumawid sila sa hangganan ay naglaho ang mga ito sa kanilang mga mata at ipinabatid nila kay Blatt na biglang nawala ang mga datos at ang huling signal ay nagsasabing nasa antas 40 ang grupo. Lubhang ikinabahala ito ni Blatt dahil napakalalim na noon. Wala pang adventurer na nakalampas sa antas 38 at higit sa antas 30 ay mahirap na para sa mga may ranggong B. Ipinabatid din nila na ang isang grupo mula sa Lune na may ranggong D, ay sumama sa ekspedisyon at posibleng nasa piling din nila. Dahil dito ay nagpasya si Blatt na ipaalam ito agad sa Adventurers Guild at hintayin ang pagdating ng Guildmaster upang maipaliwanag ang nangyari. Hindi natuwa si Natalie na sangkot ang Sangrienta dito subalit bigla siyang nakaisip ng isang ideya. Agad siyang lumabas ng tolda nang hindi nagbibigay ng anumang paliwanag. Mabilis namang ipinabatid ni Nina kay Ho na nawala ang grupo ng mananaliksik sa piitan at ang dekano na si Christopher mula sa Universidad ng Mahika ang humiling na pumunta siya sa pasukan,
Matapos mag-isip sandali at sinabi ni Hu na pupunta siya agad at iniutos na ihanda ang mga tauhan upang magtipon sa lugar ng pagkikita sa piitan. Pero ang totoo ay ayaw niyang malaman muna ng mga adventurer ang tungkol dito dahil nais niya munang ipaliwanag ang lahat kapag mas malinaw na ang sitwasyon, hindi dahil isa siyang masamang tao at bumalik naman tayo kay Rio na umiikot sa aklatan at hindi mahanap ang kailangan niyang saliksikin. Eksaktong iniisip niya kung gaano kalaking tulong ang maibibigay nito sa kanya, bigla itong lumitaw para batiin siya at tuwang-tuwa siya agad nang makita ito at sinabi niyang gusto niyang tingnan ang mga tala ng mga nakaraang eclipse at malalaking alon, pero wala siyang ideya kung saan magsisimula. Nang maintindihan nito ang sitwasyon ay pumayag itong tulungan siya dahil sakto namang alam nila kung saan iyon nakalagay. Habang naglalakad ay tinanong siya ni Sarah kung naniniwala siyang may koneksyon ang mga eclipse at ang malaking alon. Sinagot niya na iyon ay isang kutob lang niya at kinumpirma naman nito na nagkaroon nga ng eclipse 2 araw bago lumitaw ang mga halimaw at ayon sa opinyon niya, tama ang teorya ni Rio tungkol sa ugnayan ng dalawang pangyayari at ang totoo, laging may eclipse bago dumating ang malaking alon pero sa nakaraan ay hindi pa kailanman nagkaroon ng total eclipse tulad ng nangyari nitong huli. Dahil doon ay inamin nitong nasaliksik na niya ito dati at interesado siya kung paano nakarating si Rio sa ganitong conclusion, muli niyang inulit na kutob lang ito at itinatago ang katotohanang nakalaban siya ng isang kuma sa gitna ng isang eclipse, isang bagay na hindi niya maaaring isiwalat. Dahil dito ay bigla siyang nagpalit ng paksa at nagtanong kung alam nito kung ano ang dahilan ng pagbabago ng kulay ng isang batong mahika. Pumayag naman si Sarah na sagutin iyon at sinabi ni Rio na mas tumatagal ang buhay ng isang halimaw, mas nagiging mas matindi ang kulay nito. Sinabi rin niyang nabanggit na ito sa kanya ng isang kaibigan noon, kaya curious siya kung bakit maputla ang kulay ng mga halimaw mula sa malaking alon at lumabas na maputla nga ang kulay ng mga ito, ngunit mas magiging lohikal sana kung mas matangkad ang kulay nila dahil ibig sabihin noon ay matagal nang nabubuhay ang mga ito bago lumabas sa ibabaw. Dahil dito ay inisip ni Rio na ang mga halimaw na ito ay bagong dumarating lamang, pagkatapos ay tinukoy niya na may goblins at mga general na goblin at pati na rin isang hari ng goblin, nakakaiba ring lumabas agad na may ganitong hierarchy. Bukod pa roon kung artificial silang nilikha ay kakailanganin iyon ng napakalaking enerhiya, sinabi naman ni Sarah na alam na niya ang tungkol sa mapuputlang kulay ng mga halimaw ng malaking alon dahil may mga talaukol dito noon. Subalit sira-sira na ang mga record at kulang-kulang ang mga pahina, kaya ni ang mga tagapangalaga ng aklatan ay hindi alam ng buo ang impormasyon at sa madaling salita, hindi pa ito na ipapahayag sa publiko at dahil sa interes ni Rio ay pumayag siyang ipakita rito ang mga nasabing tala. Samantala balik sa grupo ng ekspedisyon ay sinabi ni Harold kay Belle na ang pakiramdam kanina ay kapareho ng nangyari nang mateleport siya sa isang piitan sa kanluran. Pagkatapos noon ay nagtanong siya kung gumagana ng maayos ang kagamitan. Kinumpirma naman ng kanyang mga tauhan na oo, dahil ang mahika ng hangin sa aparato ay wala pa ring problema kaya't posible pa ring makipag-ugnayan sa kanila ang koponan sa ibabaw at may padala sa kanila ang kinaroroonan nila anumang oras. Iniisip ni Lynn na maaari pa silang humingi ng tulong, ngunit hindi kumbinsido si Harold sa ideyang iyon at ipinakita ang kanyang pag-aalala sa hangin ng lugar na iyon kaya naman, tinanong niya si Rio kung hindi ba ito nagpapaalala ng kahit ano sa kanya. Matapos suriin ang paligid ay ipinaliwanag niya na ito ay kahalintulad ng isang sagradong santuwaryo, ang eksklusibong mahika ng mga mataas na antas ng pari at isa itong perpektong mahika na depensibo, itinuturing na isang banal na himala at sinasabing kayang tanggihan ang kahit anong pisikal o mahika na atake. Dahil ang lugar na ito ay nagpapaalala ng ganoong bagay, ibig sabihin ay nakulong sila sa loob ng isang uri ng hadlang o barrier na napakalaki kaya't hindi nila matukoy ang mga hangganan nito. Dahil dito ay inutusan ni Abel si Link na gumamit ng mahika na sonde para makita kung may na-detect sila, pagkatapos gawin ito ay iniulat niya na may ilang presensya ng tao mga 500 metro ang layo, humigit kumulang 1,000 at may 50 pang anyo ng buhay na hindi niya makilala. Sa puntong ito ay ipinagpalagay ni Harold na naroon din sina Clip at ang kanyang grupo kaya't nagpa siya si Abel na magtungo sa direksyon na iyon upang magkasama sila kaagad, samantala ay dumating si Hug sa tolda upang makipag-usap kina Vlad at sa iba pa, at binanggit sa kanya na na-detect ang grupo ng ekspedisyon sa antas 40 kahit ilang segundo lamang. Hindi ito nakabuti sa kanyang pakiramdam dahil alam niyang kahit ang lahat ng adventurer sa lungsod ay hindi kayang umabot ng ganoon kalalim,
kaya wala siyang paraan para makapagpadala ng tulong at ipinaliwanag ni Vlad na hindi rin nila alam kung bakit bigla silang nawala, kahit siya o ang kanyang mga tauhan ay walang magawa sa sitwasyong iyon. Hindi siya pinunanik yun at sa halip dahil wala nga silang magagawa, nagdasal na lamang siya na sana ay ligtas ang lahat kahit nasaan man sila at sa kabilang banda ay ipinakita kung ano ang nangyayari sa grupo ni Cliff. Marami sa mga kasamahan nila ang inaatake ng malalakas na mahika na pandigma. Maraming mga mangkukulam ang nakakapagtanggol gamit ang mga barrier na mahika, ngunit may ilan ding hindi nakaligtas sa biglaang pag-atake at wala ni isa man ang nakakakilala sa mga halimaw na umaatake sa kanila. Subalit nang masilap ni Cliff ng mabuti ang isa ay nakumpirma niyang mga demonyo ang mga ito. Kahit hindi pa siya nakakita ng isa ay tugma ito sa kanilang mga paglalarawan, agad na sumugod ang ilang adventurer upang atakihin sila pero gumanti ang mga demonyo gamit ang napakalakas na mahika at mga mandirigmang mas bihasa sa labanan, dahilan para masupol sila ng mabilis. Pagdating ni Abel at ng iba pa ay nagulat sila sa matinding kaguluhan na nabuo sa napakaikling oras. Kinilala ni Rig ang mga kalaban bilang mga demonyo na mga kaaway ng mga Diyos at anghel, mga nilalang na lumalaban sa mahika at mas malakas pa kaysa sa tao. Sinabi ni Harold na ipagpaliban muna ang mga teorya at inutusan ang kanyang mga tauhan na umatake sa pamamagitan ng taktika ng pag-ipit sa magkabilang panig. Samantala si Cliff ay patuloy na lumalaban gamit ang kanyang mahika at nagtataka kung bakit naroon ang mga demonyo. Bigla namang naglunsad ng malalakas na atake na mahika ang mga mangkukulam laban sa mga demonyo. Bagamat sinasabing hindi sila tinatablan ng mahika ay nagtamo pa rin sila ng malaking pinsala, bagay na ikinagulat ni Regia subalit ipinaliwanag ni Harold na hindi pa naman talaga napapatunayang immune sila sa mahika, at lohikal na kung tatlong grupo ang sabay-sabay na umatake na kayang buwagin ang depensa ng isang demonyo. Nang mapansin niyang palapit na ang mga ito ay agad siyang nagutos na simulan ang ikalawang alon ng pag-atake, at kahit nagawa nilang pigilan ang paglusob ng mga demonyo at nag-aalala sila dahil masyadong marami ang kalaban at oras na lang ang hinihintay bago siya maubusan ng mana. Nakita ni Abel ang isa sa likuran na tila siyang pinuno at ipinaalam naman ni Harold na ang ika-4 na alon ang magiging huli, dahil wala na silang sapat na lakas para lumaban at dahil dito, nagpasya si Abel na lumaban na gamit ang espada at sumama siya kay Warren sa unahan. Mabilis na sumugod ang buong grupo ng walang tigil kung saan pinoprotektahan ni Warren si Abel mula sa mga atake na mahika gamit ang kanyang kalasag. Sa kanilang paglusob ay nagawa nilang patumbahin ang mga demonyong lumalapit sa kanila sa pamamagitan ng pagtutulungan at organisadong pakikipaglaban. Nakita ni Harold kung saan nagmula ang reputasyon ng Carmsey. Ngunit sa kabila ng lahat biglang bumagsak si Lynn dahil wala na siyang lakas. Sinabi ni Regia kay Warren na protektahan ito dahil wala na siyang mana at nauubos na rin ang kanilang mga potion at nag-alala si Abel nang makita na 6 na lang silang natitira, ngunit sinabi ni Regia na posibleng ang pinuno ay isang prinsipe ng demonyo. Binanggit pa niya na tingnan ang mga mata nito dahil iyon ay isa sa mga katangian nito. Ipinalagay ni Abel na isa itong madilim na Panginoon bago pa man ito tuluyang gisingin ang kapangyarihan nito. Kinumpirma ni Regia na ganoon nga at isa pa lamang itong hindi pa ganap at sinabing 4 lamang ang nabubuhay ng sabay-sabay, kung saan isa lang ang magiging tunay na madilim na Panginoon. Idinagdag din niya na kahit ang mga bayani ay hindi kailanman nakatalo ng isa, dahil dito ay sinabi ni Abel na susubukan niyang talunin ang mga demonyong nakapalibot sa prinsipe, dahil maaaring mabasag ang barrier at iyon ang maging pag-asa nila. Bago sumugod ay naisip niyang mas masahol ang naramdaman niya noong nakaharap nila ang Griffon, kaya bahagya siyang nagkaroon ng kumpiyansa at wala ng pag-atubili ay sinimulan niyang labanan ang mga demonyo isa-isa. Ngunit matapos niyang talunin ang ilan ay biglang gumamit ng malakas na mahika ang prinsipeng demonyo laban kay Warren. Napakalakas ng tama kaya napaatras siya kasama ng mga babae at nang makita iyon ni Abel, inisip niyang nais ng prinsipeng demonyo na makipaglaban sa kanya ng isa laban sa isa kaya't pinaghiwalay sila sa iba. Nang maging handa siya ay biglang lumitaw sa harapan niya ang prinsipeng demonyo gamit ang nakamamanghang bilis. Gayunpaman ay nagawa pa rin ni Abel na depensahan ang sarili gamit ang kanyang mga reflex. Alam niya pa rin na napakabilis at napakalakas ng prinsipe kaya't pakiramdam niya ay hindi niya ito kayang talunin. Bigla namang tinamaan ng isang mahika na atake mula kay Cliff ang prinsipe ngunit nang kumalat ang alikabok, nakita nilang wala itong tinamong pinsala at dahil dito ay naisip nila na ang halimaw na ito ay talagang immune sa mahika.
Pagkaraan ng ilang segundo ay naglunsad ang iba pang mga demonyo ng napakaraming mahikang projectiles laban sa mga nasa malayo, na nakasire sa kanilang mga barrier at nagpilit sa kanila na umatras. Hindi na kayanan ni Clip at ng kanyang grupo ang pinsala at nabalot sila ng apoy. Ginawa naman ni Warren ang lahat upang protektahan si Lynn at Regia at habang ito ay nag-aalala kay Abel, sa sandaling iyon ay muling umatake ng harapan ang prinsipe ng demonyo. Pagkakita ni Abel dito ay agad niyang ginamit ang teknik at sa sumunod na sandali, nailihis niya ang atake ng prinsipe at naipwesto ang kanyang espada sa leeg nito. Ngunit kahit ganoon kabilis ang kanyang galaw ay nagawa pa rin ng prinsipe ng demonyo na umatras at umiwas, sabay gumanti ng isang matinding atake na tumama ng malakas kay Abel. Dahil sa sakit ay nanigas ang katawan niya at hindi agad nakagalaw at sa kabila nito ay humingi siya ng paumanhin kay Regia. Habang naghahanda na ang prinsipe ng demonyo na tapusin ang kanyang buhay bago pa man mangyari iyon, biglang gumuho ang kisame sa itaas nila at mula roon ay bumaba ng dahan-dahan si Rio. Nang makita si Abel ay sinabi niya kaagad na naroon siya para iligtas ang kanyang buhay at hindi niya inaakalang makikita itong malapit ng mamatay dahil lang sa ganitong bagay. Nagtanong si Harold kung sino iyon pero dahil malayo siya ay walang nakasagot. Parang walang anuman ay sinabi ni Rio sa kanila na bumalik na dahil maraming tao na nag-aalala sa kanila. Nang makita niya ang prinsipe demonyo at tiniyak niya kay Abel na siya na ang bahala rito. Matapos marinig iyon ay ipinaalala ni Abel na iyon ay isang prinsipeng demonyo na agad namang kinilala ni Rio bilang anak ng madilim na Panginoon. Dahil dito ay sinabi niya kay Abel na tigilan ang pagbiro sa ganitong sitwasyon, dahil duda siyang magiging mahina ang anak ng madilim na Panginoon at ipinaliwanag ni Abel na ang isang prinsipe demonyo ay kandidato upang maging isang madilim na Panginoon, kaya napakalakas ng mga ito. Nang maintindihan iyon ay inisip ni Rio na kung gayon anak nga ito ng madilim na Panginoon, at iyon ang dahilan kung bakit mahina pa ito at gaya ng inaasahan, tinanong siya ni Abel kung ano raw ang sinasabi niya ngunit hindi niya ito sinagot. Sa halip ay hinarap ni Rio ang mga mahika na atake ng mga karaniwang demonyo gamit ang Eagle Lance, habang patuloy na naglalakad palapit sa kanila at sunod niyang ginamit ang Weirjet, at lumikha ng isang malaking bulan ng tubig sa likuran ng mga demonyo. Mula rito ay bumaril ng tubig na may napakalakas na presyon sa isang linya na pumutol sa bawat isa sa kanila ng napakadali. Namangha si Abel sa kanyang nasaksihan dahil natalo ni Rio ang lahat sa isang iglap ng walang hirap at sa huli, humarap si Rio sa prinsipe ng demonyo. Nang mapansin ang paraan ng pagkakatitig nito sa kanya ay sinabi niyang sawa na siya na laging ganoon ang tingin sa kanya ng lahat. Hinawakan ng prinsipe ng demonyo ng mas mahigpit ang espada nito at bilang tugon, naglabas din ng espada si Rio at naghanda sabay ipinahayag na mas mabuting tapusin na nila ito, habang nakangiti pa rin ng mahinahon.